Hindi sukat akalain ni Eliza na ang lalaki na pagkamalang magnanakaw ay si Gerald Castillo, isang bilyonaryo na anak pala ng amo ng kanyang ama. Rason iyon para sungitan siya ng lalaking saksakan sana ng gwapo pero napakasuplado. Ganoon man, kailangan niya itong pakisamahan alang-alang sa mga magulang nitong nakiusap na pagsilbihan niya. At bilang kailangan niya ng trabaho at pera, titiisin ni Eliza ang ugali ng boss nito hanggang sa magising na lang siya isang araw na nahuhulog na pala ang damdamin niya sa lalaki. May katugunan ba ang damdamin ng dalaga kung langit at lupa ang pagitan nila? Kuyang driver, wala na bang ibibilis pa yan? Kanina pa ho kayo nagmamanihot, kanina pa nag-aantay ang kadate ko. Napataas ang kilay ni Eliza, sabay tingin sa view mirror nang marinig ang pagreklamo ng kanyang pasahero. Iritable ito habang abala sa paglalagay ng kolorete sa muka. Nakasuot siya ng cap na itim at nakaipit ang mahabang buhok niya. Dagdagan pang may suot din siyang itim na jacket kaya napagkamalang lalaki si Eliza. Sanay naman siya sa ganitong senaryo dahil sa palagi niyang suot na pantalon at maluwang na t-shirt. Pero correction, straight siya. Mrs., mukha lang akong lalaki pero wala ho akong itlog. Wika niyang nakasimangot, hindi dahil sa pagtawag sa kanyang kuya, kundi sa pagmamadali sa kanya ng isang ginang. Tansya niya, nasa 40 na ito pero kung umasta, 16 pa lang, ang kapal ng blush on pati lipstick. O edi bilisan mo, kung hindi naman itabi mo na lang at nagmamadali ako. Isa pa, hindi ako misis, miss pa ho ako. Sinigawan na siya nitong lalong nairita sa kanya. Dahil dito, na high blood si Eliza. Dagli niyang inihinto ang taxi na minamaneho sa tabi kahit na hindi pa yun ang destinasyon ng babae. Sa lahat pa naman ng ayaw niya ay mga ganitong klaseng tao. Ayan na ho, bumaba na kayo. Hindi ko naman kasi alam na nagmamadali kayo. Sana MRT kayo sumakay at hindi sa taxi. Mas irritable din ang kanyang boses. Akala ba nito hindi niya papatulan ng babaeng mas matanda sa kanya? Inirapan siya nito at padaskul na bumaba at walang balak magbayad dahil tuloy-tuloy itong umalis. Teka, hoy, bayad niyo ho. Bumaba siya sa taxi at hahabulin sana ang babae nang may marinig na sumigaw. Magnanakaw! Ang bag ko! Naagaw ng sigaw na yun ang kanyang atensyon. Saglit niyang nakalimutan ang bayad ng pasahero niya kaya tuluyan itong nakalayo. Hinagilap na lamang ng kanyang mga mata ang tinutukoy ng babaeng magnanakaw. Nasa may di kalayuan lang iyon sa kanyang kinatatayuan. Maya-maya ay may lalaking kumakaripas ng takbo papalapit sa kanyang kinaroroonan. Hindi na nagdalawang isip pa si Eliza na tanggalin ang suot na sombrero at ibinato sa lalaking tumatakbo. Siguradong sigurado siyang ito yun. What the fuck? Bulalas ng lalaking gwapo. Oo, ang gwapo nito. Nakasuot ng leather jacket, may cap na white, as in same silang dalawa. Sa tangkad nga nito'y kailangan niyang tumingala. Sa ginawa niya ay napahinto ang lalaki. Sa mukha lang naman kasi ito tinamaan ng batuhin niya. Pagkatapos ay agad hinawakan sa kamay at pinilipit sa likod. Dinig niyang napamura ang lalaki. Huwag ka nang pumalag. Alam kong ikaw ang magnanakaw. Modus niyo yung mga gwapo para hindi kayo pagdiskitahan. Kala niyo maluloko niyo ko. Nek-nek niyo. Sabi pa ni Eliza at gigil na gigil. Ilang beses na rin itong nangyari sa kanya. Anong sinasabi mo? Let me go. Nagpumiglas naman ang lalaki. Ang kaso, hindi niya ito binitiwan. Nakita niyang nagtitimpi ito sa galit pero pinaluhod niya pa sa semento ang naturang lalaki. Mabuti na lang at hindi nanlaban. Nga lang, namumula na sa galit ang mukha ng lalaki hanggang sa may tenga nito dahil sa kanyang ginawa. Pero pasalamat na lang talaga ito, napakabait niyang tao. Kundi, nahuli na ang magnanakaw, miss. Isang lalaki ang nagsalita sa kanilang likuran kaya napamaang siya. Nang lumingon ay traffic enforcer iyon at hawak ang isang balbasaradong lalaki. Marahil nga ay iyon ang magnanakaw dahil kasalukuyan na iyong pinaghahampas ng babaeng pinagnakawan. Pambihira. Napakamot siya sa ulo tsaka napatingin sa lalaking hawak na ngayon ay masama nang nakatingin sa kanya. Wari ba'y kakainin siya ng buo? Dagli niya itong binitiwan. Ba't di mo sinabing hindi pala ikaw yun? Galit-galitan niyang usal at nakakamatay na irap ang ginawa niya.
Kunwari ay pinagpag ang jacket nitong hindi naman nadumihan pero tinabig ang kamay at binigyan siya ng nagbabagang tingin. "You will pay for this, miss." Tsaka pabarag siyang iniwan matapos ayusin ang suot. Napabuntong hininga naman si Eliza, sabay kagat ng labi. Napahiya siya ng konti. Ang init ng ulo. Hay, masyadong seryoso sa buhay. Ano ba kasing ginagawa niya dito sa daan? Tumatakbo pa siya. Talagang mapagkakamalan ko siya. Nasa loob na ng taxi si Eliza nang maalala na muli ang nangyari. Nahampas niya pa ang manibela sa kamalasan. Hindi na nga siya binayaran ng kanyang pasahero. Mukhang nakagawa pa siya ng kasalanan sa lalaking yun. "Ate, bakit nakasimangot ka?" Salubong sa kanya ng 13 anyos na bunsong kapatid na si Bob. Malas si ate ngayon. Nilapitan ng inang nakaupo sa sofa habang may tinatahi at nag-bless. Tsaka umupo at hinubad ang suot na sapatos. "Napaaway ka na naman?" Panguhula ng kanyang ina. Alam kasi nitong madalas siyang mapaaway sa mga pasaherong reklamador, maarte at pasaway. "Ano pa nga ba?" Sabi na lang niya at hinubad na rin pati ang jacket. Sinabi ko naman na kasi sa'yong tigilan mo na ang panglalaking trabaho. Bakit hindi ka nalang mag-sales lady katulad ni Bernadette? Tignan mo, ang ganda. Laging naka-makeup, naka-miniskirt. Ikaw, nagmumukha kang lalaki, kaganda-ganda mo." Galit siyang niratrat ng kanyang ina. Napakamot naman si Eliza sa ulo. Hindi niya balak gumaya kay Bernadette. Maghapon pang nakatayo. Hindi na lamang pinansin ang sinabi ng ina at tinungo ang kanyang silid para makapagbihis. Paglabas, nadatnan niya nga masasala kausap ang kanyang ina. Dumating na pala ito galing trabaho. "O, hayan na pala ang magaling mong anak, kausapin mo. Kung ako lang ay ayaw ko sa ganyang trabaho." Galit pa rin ang kanyang ina. Ang gusto kasi nito, kumilos siyang babae, magtrabaho ng parang babae. Hinangaan niyang sobra ang ama, kaya nga marahil gusto niyang maging driver. Wala namang masama sa trabahong iyon. Unang-una marangal iyon. Wala siyang inaapakang tao. Sa hirap ng buhay ngayon, mamimili pa ba siya ng trabaho? "Anak, halika rito't may sasabihin ako sa'yo." Itinaas pa ng ama ang isang kamay. "May problema po ba, itay?" Tumabi naman siya sa kanyang itay. Pinaliwanag nito pansamantala ay kailangan niyang ipagmaneho si Gerald Castillo na anak ng amo. Masungit daw kasi ang lalaki kaya inalisan ng personal driver. Sa 15 taon nitong panunungkulan sa pamilya, hindi pa niya nakikilala ang anak ng amo nitong si Mrs. at Mr. Castillo. Pagkatapos kasi niyang mag-aral ng high school, umuwi siya ng Batangas upang samahan ng kanyang lola. 3 taon iyong naratay hanggang sa namatay na siya lamang ang kasama. Pagbalik, hindi niya na naisip pang mag-aral ng kolehiyo kahit na pinipilit na siya ng magulang. Isa pa'y kinakapos sila sa pera dahil sa maraming gastusin at mag-isa lang ang kanyang amang kumakayod. Kung saan-saan siya pumasok na trabaho hanggang sa heto, tinuruan siya ng amang magmaneho ng sasakyan at nang matuto, minabuting mag-taxi driver na lang, bagay na hindi naman madali dahil marami siyang nakakaaway. Kinabukasan, kasama na siya ng amang magtungo sa bahay ng mga Castillo na unang pagkakataon niyang makakarating. Natulala pa siya dahil sa pagkamangha. Napakalaki ng bahay ng mga Castillo. Ubod marahil ng yaman ng mga ito. "Good morning, Kuya Natoy." Bati ng katulong na nagbukas ng gate sa kanila. Nakasuot ng uniform pang maid. Norbedo kasi ang pangalan ng itay niya pero hindi niya alam kung saan galing yung Natoy. "Si Sir Gerald nandiyan na ba?" Tanong ni itay sa babaeng kaedad niya lang. "Nasa taas po. Wait lang at tatawagin ko. Tuloy ho kayo." Nakangiti nitong wika. Siya naman ay abala ang mga mata sa paligid habang papasok sa loob ng bahay. Mula sa gate ay may pathway na napapaligiran ng namumukadkad na halaman pero hindi naman niya alam kung saan iyon patungo. Sa kalagitnaan naman ay may 2 fountain. "Wow, itay, sobrang yaman naman ng amo ninyo." Wika niya sa kanyang ama. Lalong namilog ang kanyang mga mata sa paghanga nang makapasok sila sa napakalaking sala na napapalamutian ng mga mamahaling kagamitan. Napakaliwanag ng ilaw na nagmumula sa chandelier. "Maupo muna kayo, Kuya Natoy. Ang ganda po pala ng anak nyo. Artistahin. Marunong po ba talaga siyang mag-drive?" Wika ng maid. "Aba, minamaliit ata siya ng isang to."
Naku, mas mabilis pa nga sa akin to mag-drive pero magaling at natural na ganda yan. Mana sa ama, magandang lalaki. Sinabayan pa ng tawa ni Itay ang sinabi nito na ikinatawa naman ng babae bago sila iniwan upang magtungo sa taas. Itay, kailan ba ako magsisimula sa trabaho? Tanong niya sa kanyang ama. Kung pwede ka anak, bukas na bukas. Kaso habaan mo yung pasyensya mo. Mainitin ang ulo ni Sir Gerald. Laging nakasinghal pero mabait naman. Ngiti sa kanya ng ama. Napangiwi siya. Nakasinghal palagi pagkatapos mabait. Di wow, sana nga lang talaga magkasundo silang dalawa dahil hindi niya rin ito sasantuhin. Mang Norbedo? Maya-maya'y boses ng lalaki na nagmula sa dulo ng hagdan. Dahilan para kapwa sila mapatingala ni Itay. Kasunod noon, ang panlalaki ng kanyang mga mata pagkakilala sa lalaking palapit sa kanilang dalawa. Yun din kasi ang lalaki na pagkamalan niyang magnanakaw kahapon. Hindi siya maaaring magkamali. Ito yun. Patay na. Naibulong ni Eliza at nagtago sa likuran ng ama. Mom, Dad, I don't think I need a personal driver. Wika ni Gerald na nakatingin sa dalagang nasa harap nila. Nakasuot ang babae ng fitted jeans at tinernuhan ng malaking shirt. Hindi ba aware ang babaeng to sa suot? May sombrero pang mas malaki sa mukha nito. Hindi nga siya makapaniwalang makikita pa ang babaeng Amazona. Nihinagip sa tanang buhay niya. Wala pang nagbigay sa kanya ng ganoong klaseng kahihiyan. Siya na isang Kastilyo. Sinabi niya sa ina at ama ang inkwentro sa pagitan nila ng babaeng anak pala ng butihing driver ng kanyang magulang. Sino bang mag-aakalang kababae nitong tao? Tila mas malakas pa sa kanya. Hindi talaga siya makapag-move on sa nangyari at sinabi niya sa sariling pagbabayari ng babaeng to sa pambabastos at pagbibigay ng kahihiyan sa kanya sa gilid ng kalsada. Kailan pa siya nagnakaw? Nakakagalit ang paratang nitong yun. Sir, ma'am, hindi ko naman po talaga sinasadya ang nangyari kahapon. Ako na may nagmagandang loob lang doon sa ali. Kahit naman po sino kapag may ganoong pagkakataon, hindi hahayaang makatakas ang masamang loob. Pangangatwira naman ni Eliza sa mag-asawang Kastilyo. Pero sana, siniguro mo muna kung ako nga ang magnanakaw na yun. Inis na saad ni Gerald sa babaeng hindi man lang nakonsensya sa ginawa sa kanya. Masama siyang nakatingin dito. Tumawa ang kanyang ina sa kanyang inasal. Wala nga namang bastos na isang Kastilyo. Dalawa silang magkapatid at puro lalaki. Subalit kapwa sila may respeto sa kapwa. Sino nga bang hindi mawawala ng respeto kung ganitong uri ng babae ang makakaharap mo? Iho, tama naman si Eliza at napahangan niya nga ako sa ginawa niya. Walang babaeng may lakas loob kalabanin ng isang lalaki. Tumatawa pa rin ang kanyang ina na lalong ikinasimangot niya. Lihim na nagngit-ngit dahil tila siya pa itong lumalabas na mali samantalang siya itong napahiya. Sa bagay, mas mapaparusahan niya ang babae kapag magkasama na silang dalawa at maging employee niya ito. Akala ba nito, ganun kadali siyang magpapatawad sa kalukuhang ginawa sa kanya? Pues hindi. Sir, pagpasensyahan niyo na po ang anak ko. Babawi na lang siya sa inyo. Mabait naman ho itong si Eliza. Paghingi ng paumanhin ni Mang Norbedo. Gerald, hindi naman sinasadya ni Eliza. Tsaka mahirap maghanap ng ibang driver. Bukas aalis na kami ng mom mo. Sino makakasama mo? Sinong magmamaneho para sa'yo? Singit ng kanyang ama. Pinagtutulungan siya nitong kumbinsihin kaya naman pumayag na rin siya bilang nais din naman niyang parusahan ng babae. Okay dad, mom. Payag na ako. Wika niya na sinulyapan ng babaeng katabi ng ama nito. Hindi niya gagawing magaan ang trabaho ng babaeng ito. Sinisiguro niya iyon. Thank you, Sir Gerald. Naku, hindi niyo po pagsisisihan ng pagtanggap sa akin. Nginitian siya ng babae nang magtama ang kanilang mga mata at napansin niyang maganda ang anak ng butihing driver nila. May maliit itong dimple sa kanang pisngi na una mong mapapansin. Kaso nga lang, walang taste pagdating sa pananamit para itong babaeng probinsyana. So okay na, wala na tayong problema. Bukas iha, magsisimula ka na't dahil kadalasan umuwi itong anak ko ng gabi. Gusto ko mag-stay-in ka. Sabi ni Mrs. Castillo bago sulyapan si Mang Norbedo. Tumango si Eliza at ngumiti bilang pagsang-ayon. Anak,
Pagbutihin mo ang trabaho mo kay Sir Gerald ha. Huwag mo akong ipapahiya. Bawal nang dagdagan ng atraso mo sa kanya. Pauwi na ang mag-ama upang kunin ang mga gamit niya at magpaalam na rin siya sa ina at kapatid, tsaka siya ihahatid muli ng ama sa mansyon upang doon na tumira. Si Itay naman bukas ay kasama ng mag-asawang Castillo para sa isang business trip. Katulad ng ama, pinangaralan din siya ng ina bago umalis, lalo at stay-in siya sa bahay ng pamilyang Castillo. Pagdating sa mansyon, sinalubong siya ng maid na nakilala niya kanina. Eto na rin ang nagsama sa kanya sa magiging kwarto niya. May 3 katulong sa mansyon at isang katiwala na tumagal na raw ng 2 dekada at nasa 50 na ang edad. Ang 3 maid naman nakilala niya sa pangalang Judy Ann, Claudine at Gladys. Pambihira, mga artista pala tong mga kasama ko rito. Bulong ni Eliza nang makilala ang 3 maid. Sino naman yung katiwala? Tanong niya kay Claudine. Siya si Tita Vilma. Bawal siyang tawaging manang or aling Vilma. Basta tita, okay ba? Sabi pa ni Claudine sa kanya. Napapitik siya sa hangin. Ang swerte niya naman. Ikaw, ano namang pangalan mo? Tanong ni Gladys. Ako naman si Eliza. Pagpapakilala niya sa 3. Eliza Valdez? Sabay-sabay pang tanong. Sino naman yun? Yung volleyball player? Tanong ni Judy Ann. Napailing siya. Alam nyo, magtrabaho na tayo. Baka may CCTV. Lagot tayong lahat. Saad niya sa mga ito. Lahat kasi sila nasa servant quarter at nagkukwentuhan lang. Pero nagustuhan naman niya ang mga kasamahan dahil mababait. Magaan ang loob niya sa 3. Nagtawanan naman ang mga ito sa kanyang sinabi. Ano ka ba? Okay lang kina madam na magkwentuhan kami. Basta tapos na ang trabaho. Mababait kaya sila? Si Sir Gerald lang naman ang medyo masungit. Ani Gladys na hininaan ng boses sa huling sinabi. Na-challenge tuloy siya sa magiging boss niya. Ganun man, hindi niya bibiguin ang kanyang ama, maging ang mag-asawang Castillo. Lakasan mo yung aircon, tsaka dumaan ka sa flower shop. Utos ni Gerald sa babaeng nasa driver seat at tahimik na nagmamaneho. Patungo na sila sa office sa umagang iyon. Wala siyang reklamo kung paano ito mag-drive dahil kabisado ni Eliza ang pasikot-sikot na daan. Totoo nga ang sinabi ni Mang Norbedo na taon na itong taxi driver. Nagtataka nga siya kung paano ito nakatagal sa ganoong klaseng trabahong panlalaki. Sinulyapan muna siya nito sa view mirror bago sinunod ang kanyang utos. Ilang sandali pa, nagpark ito sa harap ng flower shop. Bumaba ka, ibili mo ko. Utos ni Gerald sa babae. Nagtaas ito ng kilay. Sir, para kanino po ba? Magalang nitong tanong. Huwag ka na magtanong. Pwede bang bumili ka na lang? Mabigat niyang tugon. Nagtanggal ito ng seatbelt bago siya nilingon. Sir, huwag niyong sabihing ako ang magbabayad. Napairap siya bago kumuha ng 3,000 papel at iniabot sa babae. Habang si Eliza naman, napapaisip kung para saan ang bulaklak na ipinabili sa kanya ng amo. Baka sa lola or sa lolo nitong nasa kabilang buhay na, kaya isang basket para sa patay ang binili niya. Napamura naman si Gerald pagkakita sa biniling bulaklak ni Eliza pagsampa nito ng kotse. Ibibigay niya kasi iyon para sa kasintahan. Napahilamos sa mukha si Gerald bago bumaba sa kotse upang salubungin ng babaeng natanaw na may hawak na bulaklak. Sir, fresh pa yan ano? Maganda ba? Nagustuhan niyo po ba? Nakangiti ang dalaga. Buisit! Ibalik mo yan! Sa inis ay napamura si Gerald. Ho! Namilog naman ang mata ni Eliza. Ang sabi ko, ibalik mo yan sa loob at palitan mo para sa GF ko. Hindi na nakapagtimpi si Gerald at sumigaw. Pigil naman ang ngiti ni Eliza sa reaksyon ng boss niya. Katulad ng dati, nakita na naman niya ang pamumula ng mukha nito hanggang tenga dahil sa matinding galit sa ginawa niya. Naiiling-iling siya. Kasalanan niyo naman ho kasi sir, hindi niyo nilinaw sa akin. Ang labo niyong kausap. Padaskol na bumalik si Eliza sa loob ng shop at naiinis na sinundan ito ni Gerald ng tingin. Sa kanyang isipan, pinipilipit niya sa leeg si Eliza. Pakiramdam niya sa ginawa nito, lalong uminit ang kanyang bunbunan. At siya pa itong sinisisi
Saan ba ito kumuha ng lakas ng loob para gawin sa kanya ito? Napabuntong hininga siya para kalmahin ang sarili nang makita itong kumaway mula sa loob ng shop. Tinuturo nito ang hawak na bulaklak at nag-thumbs up sign kung okay ba yun sa kanya. Galit siyang umiling dahil hindi bet ng kasintahan ng purple. Mas bet nito ang kulay puting rosas. Sa muli, napika siyang umiling ng ganoong kulay pa din ang kinuha nitong bulaklak at ipinakita sa kanya. Sa pangatlong pagkakataon, napika na naman siya dahil wala itong taste pumili ng bulaklak. Minabuti niya nang sugurin ito sa loob ng shop. Sa huli, siya rin pala ang bibili. Sana pala hindi niya na ito inutusan. Walang silbing babae. Ano ba? Hindi ka ba marunong tumingin ng magandang bulaklak? Gigil niyang saad na nagtimpi siyang sigawan ito. Talaga namang wala pang nagbibigay ng bulaklak sa akin, sir. Pasensya na. Nakangiti pa ito nang sumagot. Hi sir, good morning. Para po ba kay ma'am? Bagi po ito sa kanya. Doon ay lumapit ang isang babae na may hawak na punpun ng bulaklak habang matamis na nakangiti kay Eliza. Napahindik siya sa narinig. Mukhang napagkamalan pa nitong si Eliza ang kanyang girlfriend. Sinenyasan niya ang kanyang driver na kunin ang bulaklak na hawak ng babae at nauna na siyang lumabas. Hito, malapit na siyang malit. Bilisan mo pwede. Napakasimpleng bagay hindi mo magawa. Gusto ko 15 minutes, nasa office na tayo. Inis na saad ni Gerald pagbalik ni Eliza sa kotse, bit-bit ang isang punpun ng bulaklak. Nginitian siya ng babae na ikinainis niya sa tuwing gagawin nito yun. May kung ano kasi rito tuwing ngingiti ito sa kanya. Para siyang nahihipnotismo. Matapos sumampas sa driver seat, inabot sa kanya ang bulaklak. Hawak po kayo sir ha, 15 minutes nasa harap na po tayo ng building nyo, okay? Nagsusuot na ito ng seatbelt. Pagkatapos nun, halos umangat ang pang-upo niya dahil biglang pinaharurot nito ang sasakyan. Mabutit na pahawak siya sa gilid ng kotse. Kung hindi, nasubsob na siya sa likod ng likurang bahagi ng upuan. Buisit, pwede bang? Hindi niya naituloy ang sasabihin. Nag-focus siya sa pagkakahawak sa gilid ng kotse nang halos paliparin nito iyon nang mag-overtake sa malaking truck. Hindi pa ito makontento at sa muli, hinabol ang naunang sasakyan at gusto na namang mag-overtake. Dama niya ang langit-ngit ng gulong dahil sa bilis ng magpreno ito nang walang ano-ano'y may sasakyang mabilis na sumalubong sa kanila. Dama niya rin ang paggewang ng kotse. Hindi pa man nakakalagpas ang sasakyang nakasalubong, pinaharurot na naman ni Eliza tsaka nagmamadaling nag-overtake sa magkakasunod na 3 sasakyan. Ingay ng nagngangalit na buzzer mula sa kanilang likuran ang naririnig ni Gerald. Nagpagewang-gewang na siya sa kanyang kinauupuan at parang huminto saglit ang kanyang paghinga nang itodo nito ang bilis. Mahilo-hilo na siya nang biglang huminto ang kotse na hindi niya na malayang wala pang 15 minutes. Nasa tapat na ng building ang kotse niya pero halos maubos ang kanyang pasensya sa dalaga. You're fired! Hindi napigilang bulyawan ni Gerald si Eliza saktong pagparada ng kotse niya sa harap ng kanyang gusali. Nagtatagis ang kanyang bagang. Teka lang sir, kayo ang may gusto nito. Pinilit niyo akong makarating ng 15 minutes dito. Wala akong choice. Nagawa pa siyang sisihin nito. Ang kapal ng muka. Mauubos ang pasensya niya sa babaeng ito. Baka ano pang magawa niya. Kaya mabilis na siyang bumaba ng kotse. Bit-bit ang bulaklak para kay Julia na kanyang kasintahan. Sir, nakakatatlong hakbang pa lamang siya nang marinig na naman ang nakakarinding boses nito. Wala sana siyang balak lingunin ng babae. Kaso, tinawag na naman siya. Galit niya itong tinignan pero hindi nagsalita. Anong oras ko kayo susunduin? Ngiti nitong tanong. Hindi man lang tumalabang galit na nakaplastar sa mukha niya. Totoong naiinis siya kay Eliza. Gusto niya itong maglaho sa kanyang harapan. Kay bago-bago puro palpak. Bahala ka. Pabarag niyang sagot bago tumalikod at ito'y iniwan. Gumaan lang ang kanyang pakiramdam nang makita si Julia na naghihintay sa kanyang office. Hi babe, how are you? Salubong sa kanya ni Julia at agad siyang niyakap at hinalikan. Gusto sana niyang sabihing bad trip siya sa kanyang bagong driver pero hindi niya na itinuloy. Bagkus ay ibinigay na lamang sa kasintahan ng bulaklak na hawak tsaka inanyayahang umupo sa sofa. May usapan sila ngayong magkikita pero dahil may nakaantabay siyang gawain sa office, pinapunta na lamang niya ito sa kanyang opisina.
Dito ay malaya silang makakapag-usap at magagawa ang lahat ng kanilang gustuhin. I miss you, babe. Thank you sa flowers, ha? Sweet pang umangkla sa kandungan ni Gerald ang babae. I miss you also, babe. Sa ayos nilang dalawa, nawala ang inis ni Gerald na nararamdaman kanina dahil sa kagagawan ng kanyang driver. Tuluyang tinanggal ni Julia ang init ng kanyang ulo nang siiling siya nito ng halik sa labi, habang si Eliza naman, inip na inip sa loob ng sasakyan habang nag-iintay sa boss niya. Naroong humiga, umupo at mag-cellphone, pero inip pa rin talaga siya. Hindi naman siguro magagalit ang boss niya kung sisilipin niya ito sa loob ng office. Mas maganda rin kung doon siya sa loob magtatambay. Pagpasok ni Eliza sa malaking gusali, tinanong niya kung nasaan ang office ni Gerald at tinuro naman sa kanya ng guard kung pang ilang palapag. Natuntun naman niya agad yun. Hinarang pa siya ng sekretary ni Gerald pero sinabi niyang driver siya nito at pinatatawag sa office. Pinayagan naman siya ng sekretary ni Gerald at weirdong hinagod muna siya ng tingin. Pagpasok, natigilan si Eliza dahil nasa magandang posisyon ng dalawa. Nasa ibabaw ng mesa nito si Gerald at nakakandong ang babae sa lalaki't naghahalikan. Excuse me, sir? Untag ni Eliza para maputol ang ginagawang kababalaghan. Pagkakita ni Gerald kay Eliza, muling umusbong ang galit niya at dagling na itulak si Julia sa kanyang kandungan. Anong ginagawa nito sa office niya? Sir, anong ginagawa niyo kay aga-aga? Ani Eliza na parang wala lang at pumasok sa loob ng office. Babe, who's this woman? Iritang tanong ni Julia. Hindi maikakaila ang galit sa mukha nito. Paano? Halos matihaya siya nang itulak ni Gerald. Inis pang inayos ni Julia ang nalilis na damit dahil nandoon na sana eh. Malapit na sila ni Gerald sa langit. Nabulilyaso pa ang plano niyang siluin ito. Eliza, can you please get out of my office right now? Kulang na lang magbuga si Gerald ng apoy sa mga sandaling yun. Hindi na halos napansin ni Gerald ang tanong ng nobya dahil sa inis ng pagkabitin. Bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo, ganitong klase pa ang naging anak ni Mang Norbedo? Napakatino naman sana ang tao ng matanda at masasabi niyang kabaliktaran itong si Eliza. Sir, nakakainip sa kotse. Pwede bang dito na lang ako sa office mo tumambay habang iniintay ka? Pagkuway sinulya pa nito si Julia at napansin ni Eliza ang nagkalat nitong lipstick sa labi. Hay, pwede mamaya nyo na lang ituloy ang ginagawa nyo. Maaga pa naman tsaka miss, punasan mo nga yung labi mo. Nakakahiya. Nagawa pa nitong abutan ng tissue si Julia na galing sa table ni Gerald. Babe, sino ba ang babaeng to? Pwede ba palabasin mo na siya ngayon din? Hindi na nakapagtimpi si Julia at sinigawan na si Gerald. Kumilos naman kaagad ang lalaki. Hinawakan siya nito sa braso at kinaladkad palabas ng office. Umuwi ka na muna sa mansyon. Pwede tatawagan na lang kita kung kailan mo ko pwedeng sunduin dahil nauubos na ang pasensya ko sa'yo. Baka masisanti kita ngayon din. Get out! Pagdating sa labas, patulak siyang binitiwan. Humihingal si Gerald sa galit nang maisara ang pinto at nilak. Ano bang gagawin niya kay Eliza? Hindi naman niya pwedeng sisantihin ng basta-basta dahil nahihiya siya sa mag-asawa. Masamang nakatingin si Julia nang masulyapan niya ito. Bagong driver ka, hindi mo sinasabi sa aking babae. Inis nitong wika. Umupo siya sa harapan ng kanyang table. Naiisip niya pa rin ang nadat ng tagpo ni Eliza sa kanila ni Julia, kaya napakuyom ang kamao niya sa inis. I'm sorry babe, mamaya na tayo mag-usap okay? May mga dapat lang akong asikasuhin. Aniya habang kinakalma ang sarili. Napasimangot naman si Julia pero wala itong magawa nang magsimulang asikasuhin ni Gerald ang nakabinbin niyang gawain sa ibabaw ng kanyang mesa. Isinukbit naman ni Julia ang bag at lumapit sa nobyo. I have to go. Tawagan mo na lang ako kapag may free time ka. At pwede ba Gerald, please lang palitan mo yung driver mo. Panira ng araw, nakakainis. Bago lumabas ng office ay wika ni Julia. Napabuntong hininga naman ng malalim si Gerald. Nauwi sa nakakainis na tagpo ang masayang moment sana nila ni Julia dahil kay Eliza. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone kaya nabaling doon ang kanyang atensyon. Tumatawag ang kanyang ama.
May mga inihabilin lang itong mga importanteng dapat unahin kaya buong maghapon siyang naging busy. Hindi niya na namalayan ang paglipas ng oras at heto't gabi na pala. Nag-inat siya sa upuan at isinandal ang nananakit na likod tsaka ipinikit ang mga mata. Gusto niya nang matulog pero gagawin niya iyon pagdating sa bahay. Kinuha niya ang cellphone upang tawagan ang kanyang driver dahil gusto niya nang umuwi at halatang wala talaga itong ginagawa dahil nasagot agad ang kanyang tawag. "I'm coming, sir." Saktong bumukas pa ang pinto ng office niya bago pa man siya nakasagot sa kabilang linya. Meaning, kanina pa ito doon naghihintay. "Hi, good evening, sir." Nakangiti ang babae sa kanya na tila ba walang ginawang kasalanan kanina. Nilapitan siya nito at binitbit ang kanyang attache case. Alam kasi ng babaeng iyon ang dala niya kanina. Madalas kapag may importante siyang mga dokumentong inuuwi sa bahay, ay sa library niya tinatapos kapag nakapagpahinga ng kaunti. Ibinulsa niya ang cellphone tsaka inayos ang ibabaw ng table. "Hindi tayo nagmamadali, kaya pwede ba bagalan mo yung pagpapatakbo ng kotse? Isang pagkakamali na lang, Eliza. Uuwi ka sa inyo ng ganitong oras ng gabi dahil sisisantihin kita. Naiintindihan mo?" Halos kasasampa lamang ni Gerald sa backseat nang sabihin iyon. Isang paalala na may kasamang babala. "Copy, sir." Sinara nito ang pinto ng kotse at tinungo ang driver's seat. "Aalis na ho, sir. Relax ka lang po dyan." Nandoon na naman ang nakakabwisit nitong ngiti sa labi. Nilingon pa siya nito. Masamang tingin ang ipinukol niya sa babae. Sa patong-patong nitong ginawa sa kanya, alam niyang hindi na magiging maayos ang trato niya rito. Sorry na lang kay Mang Norbedo dahil malas nitong magkaroon ng ganitong klaseng anak. Pagkuway binuksan nito ang kanyang stereo, hinayaan na lang ito ni Gerald at ipinikit ang kanyang mga mata habang nagmamaneho. Dahil sa mahinang takbo, sabayan pa ng music, ay animo na siyang idinuduyan hanggang sa hindi na namalayan ni Gerald na nakatulog na siya. Maaaring dala na rin sa pagod na naramdaman. "Ang gwapo mo sana, sir. Kaso ang sungit." Bulong ni Eliza habang nakangiti at nakatunghay sa tulog pa ring lalaki. Hindi nito namalayang nakarating na sila sa bahay dahil sa mahimbing nitong pagkakatulog, kaya heto, malayang natititigan ni Eliza sa malapitan ng lalaki. Napakabango nito na tila isang mamahaling perfume. Maya-maya, naglandas ang mata niya sa makapal nitong kilay na laging magkasalubong sa tuwing siya'y titignan, pero napakagwapo pa rin. Kulang na lang, lumuwang ang panty niya sa tuwing mapapatingin ito sa kanya. Ganoon katindi ang apekto sa kanya ng lalaki. Sa kapilyahang tumatakbo sa isip ni Eliza ay napangiti ito. Nagiinit ang magkabilang pisngi niya nang dumako sa labi nito ang kanyang mga mata. Napakapula noon na tila basa. Naalala niya tuloy ang eksenang naabutan kanina sa office nito. Ano nga kaya ang pakiramdam ng mahalikan ng isang Gerald Castillo? Napalunok siya dahil sa nakakatakam nitong labi. Nag-init ang buo niyang pakiramdam habang iniisip niyang wala naman sigurong masama kung titikman niya ang labi nito. Tikim lang, hindi naman niya aangkinin. Alam naman kasi niyang may GF na ang amo. "Pasensya ka na sa gagawin ko, sir, ha? Isa lang talaga." Pagpapaalam ni Eliza sa tulog na amo. Tila ba may malakas na puwersa sa kanyang gawin ng bagay na iyon. Kalaunan, marahan siyang lumapit sa lalaki. Malapit na malapit. Itinukod niya ang isang kamay sa sinasandalan nito para hindi siya masubsob sa lalaki. Tsaka siya yumukod upang tikman ang labi nito. Pero bago pa man lumapat ang labi niya sa labi ni Gerald, ay nagmulat ang lalaki ng mga mata at ngayon hawak siya nito sa magkabilang braso. "Anong gagawin mo?" Magkasalubong na naman ang kilay nitong tanong. Nagpatay mali siya na lang si Eliza at nginisihan si Gerald. "Ano pa? Di gigisingin ka. Nandito na po tayo, Mr. Sungit." Pagkuway binawi ang dalawang braso at lumayo sa mabangong boss. Si Gerald naman, umibis kaagad ng sasakyan at sinulyapan si Eliza na nasa gilid niya at nakangiti sa kanya. Alam niyang nagsisinungaling ito. Kita niyang balak siya nitong halikan. Ano naman kaya ang pumasok sa isip ng babae para gawin yun? Baliw na babae. Sinuyod niya pa ito ng masamang tingin. Kahit si Eliza na lang ang babaeng natitira sa mundo,
hindi niya ito magugustuhan. Matapos itong suyuri ng tingin, iniwan niya ang babae. Si Eliza ay nakasunod na tinignan si Gerald. Ang sexy ng likod nito, diretsyong-diretso't kapag maglakad, ang lakas ng apil, pero bawal pag nasaan ang hindi sa kanya. Wala namang masama kung titikman niya ang labi nito, hanggang doon lang naman. Next time niya nalang gagawin yun, yung hindi siya mabibisto. Tsaka isang matamis ng ngiti ang pinakawalan niya at nagpakending-kending na pumasok sa loob ng bahay. Hi! Sa loob ay may gwapong bumungad kay Eliza. Hawig ito ni Gerald, maaaring kapatid. Ang alam niya kasi, dalawa ang anak ng mag-asawang Castillo. Pero dahil layas ang bunso, tila ngayon niya lang ito nakikilala. Hi! Bati niya rin at katulad ng lalaki, nginitian ng matamis. So, ikaw pala ang new driver ni Kuya? How is it? Hindi ba siya masungit? By the way, I'm done. Naglahad ito ng kamay habang nakangiti. Ayos naman po, ako naman po si Eliza, sir. Inabot niya rin ang kamay nito at nakipag-shake hand. Sa unang tingin niya kay Dan ay mas mabait ito kaysa kay Gerald. Nahalata naman kasi palang ngiti. Matapos magpakilala sa isa't isa, nagpaalam na siya sa binata. Kumusta ang plano? Tanong ni Joshua kay Julia matapos ang mainit na tagpo nilang dalawa. Si Joshua, matagal ng nobyo ni Julia at ang plano kapag nabuntis siya ni Gerald ay hihiwalayan niya ang lalaki dahil anak lang naman ang habol niya rito dahil hindi niya ito mahal. Dakilang baog kasi itong si Joshua at ang nais lang naman niya ay isang supling na kukumpleto sa pagmamahalan nila. Bukod doon, magbubuhay rin na siya kapag nangyari yun. Dahil mapera ang pamilyang Castillo, sustento lang ang kailangan niya at wala ng iba pa. Bumaba si Julia sa kama at nagsindi ng sigarilyo. Malapit na sana baby, as in nandoon na. Ang kaso, dumating yung bagong driver ni Gerald, panira talaga nakakainis. Sinundan pa iyon ng mura ni Julia. Umirap naman ang lalaki. Gumawa ka ng paraan, okay? Napakahina mo talaga. Pwede bang bilis-bilisan mo? Ilang buwan na ba kayo ni Gerald? Hindi ako natutuwang magkasama kayo palagi ng lalaking yun. Ang gusto ko minsan lang may mangyari sa inyo at hindi na masusundan yun. Nagkakaintindihan ba tayo? Inis pa rin ang lalaki. Umithit muna si Julia ng yosi bago ibinuga sa harap ng nobyo. May naisip ako, babe. Aayain ko si Gerald sa isang outing kasama ka, syempre. At doon, sisiluin ko siya. Ano sa palagay mo? Napabuntong hininga si Joshua. Bakit pa kailangan nating gumastos? Kung pwede nyo namang gawin sa isang hotel, sa office niya or kahit saan. Nag-isip si Joshua bago siya sinulya pang muli ng nakangiti. May plano ko. Naintriga naman si Julia. Ano? Tanong niya sa nobyo pero ngiti lang ang naging tugon nito. Siya naman ay willing gawin kahit ano basta ikabubuti para sa kanilang plano. Hi Sir Gerald, good morning. Bati ni Eliza paglabas niya ng kanyang kwarto at gwapong mukha ni Gerald ang bumungad sa kanya. Galing ito sa may veranda, tila katatapos lang mag-gym dahil pawis na pawis ang lalaki. Halos mabilaukan siya sa sariling laway nang mapatingin sa mabato nitong katawan. Tila kay sarap himasin ng matigas nitong parte. Araw ng linggo yun kaya walang pasok si Gerald, kaya ang balak uuwi siya sa bahay nila. Pero mukhang nagbago ang kanyang isip. Wag na lang kaya siyang umuwi at samahan na lang niya si Gerald dito sa mansyon. Walang tugon na nilagpasan lang siya ng lalaki. Galit pa rin ito dahil nakasimangot iyon. Alam niyang babait din sa kanya ang lalaki. Pagkuway sinundan niya ito ng pilyong ngiti bago marahang humakbang upang sundan ng lalaki sa silid. Magpapaalam kasi siyang uuwi muna upang kamustahin ng ina at kapatid. Baka kasi may lakad ito mamaya at kailangan siya. Mabuti na yung alam ni Gerald. Ano na namang kailangan mo? Pabarag nitong binuksan ang pinto nang makailang katok siya. Kulang na nga lang sirain niya ang pinto dahil tila ayaw siyang pagbuksan. Nakasuot na ito ng t-shirt kaya ipinagpasalamat niya iyon. Masyado kasing malikot ang mga mata niya at kung saan-saan dumadako pagdating sa lalaki. Sir naman, galit pa rin ba kayo sa akin? Ang tagal nyo namang mag-move on. Sa dami ng atraso mo sa akin, gusto mo bang isa-isahin ko? Suplado nitong Saad. Sige ho, magalit kayo hanggang gusto nyo.
Problema nyo na yun. Inirapan niya ito tsaka pasilip na tinignan sa loob ng kwarto si Gerald. May nakita kasi siyang bulto ng tao. Parang nasa loob ng kwarto nito ang babaeng nakita niya sa office ng lalaki. Pwede ba? Sabihin mo na ang kailangan mo dahil marami akong gagawin. Hinarang nito ang katawan sa pinto at bahagyang isinarado. Sir, may kasama po ba kayo dyan sa loob? Nagawa niyang itanong. Lalong nagsalubong ang mga kilay nito. Wala kang pakialam. Malis ka na nga. Galit at pagtataboy nito sa kanya. Babe, halika na. Malanding boses ng babae mula sa loob ng kwarto nito, kaya sumipat ang kanyang mga mata. Nag-iwas naman ito ng tingin sa kanya at mabilis na isinara ang pinto ng kwarto. Pero muli siyang kumatok. Matagal bago nito binuksan ang pinto at galit na naman. Aalis ka o sisisantihin kita? Nagtitimpi si Gerald. Kanina pa siya nanggigigil kay Eliza. Istorbo ito sa kanila. Napakawalang pakiramdam. Tama kayo sir, paalis na ho ako. Katunayan magpapaalam ako sa inyo na uuwi muna. Total naman wala kayong pasok. Nakangiting wika ni Eliza. Umalis ka, wala akong pakialam okay? Pagkasabi nun ni Gerald, mabilis nitong isinara ang pinto. Naiiling si Eliza, tsaka napakibit balikat. Nakita mo ba? Tanong ni Gladys nang makasalubong niya sa sala. Patungo siya sa komedor upang mag-almusal muna bago umalis. May hawak itong feather dust dahil kasalukuyang naglilinis sa sala. Kung yung babae sa kwarto ni Sir ang tinutukoy mo, oo nakita ko. Tugon niya rito. Tumaas ang isang kilay nito. Alam mo bang niluloko lang niyan si Sir? Pero secret lang natin ha. Pabulong nito sa kanya. Psst, chismis ba yan? Isalin niyo nga ako. Singit ni Claudine na may dalang isang tray ng pagkain galing sa kusina. As usual, yung bisita ni Sir ang tinutukoy ko. Nandyan na naman. Tinaas ni Gladys ang isa nitong kilay at namewang. Kaya nga, ihatid ko muna to sa taas. Baka gutom na yung dalawa. Chika tayo pagbalik ko, okay? Tsaka tumalikod ang isa pang maid. Maya-maya ay lumapit si Judy Ann. Nagtitili ito at mukhang may nasagap ding chismis. Mukhang mahawaan siya ng pagkamarites ng tatlong maid. Wala pa nga siyang isang buwan sa mansyon. Nang bumaba si Claudine, lalong lumakas ang sanib ng tatlo. Ayon sa narinig niya mula sa mga ito, patago ang relasyon ng dalawa dahil hindi nga daw gusto ni Sir Alfred at Madam Dulce ang babaeng kasintahan ngayon ni Gerald, pero wala naman siyang pakailam sa bagay na iyon. Basta nagulat na lang siya nang makabuo ang tatlo ng plano na akitin niya si Sir Gerald dahil nga daw ay bagay silang dalawa. Si Judy Ann, Claudine at Gladys na nga raw ang bahala sa makeover niya. Bagay na sinang-ayunan niya. Bakit hindi? Type naman niya ang amo. At pahila na siyang dinala sa loob ng servant quarter para sa kanyang makeover. At wala pang 3 oras, tapos na ang makeover ni Eliza. Nakalugay ang mahabang buhok. Inahit ang makapal na kilay. Nilagyan ng manipis na lipstick ang kanyang labi. Sinuotan din siya ng bestida na ngayon niya lang naisuot sa tanang buhay niya. At dahil hakab yun sa kanyang katawan, lumabas ang kanyang figura na palaging nakatago sa maluwag na damit. Nagmukha siyang tao. Wow, Eliza, ang ganda mo pala talaga. Paghangang saad ni Gladys na siyang may-ari ng damit. Slim kasi ito at kasya sa kanya na galing pa daw sa Divisoria. Hindi ba ako mukhang suman? Tila, naaalibad ba rin niyang tanong. Anong suman? Ang sexy mo kaya dyan. Kaya ikaw, Eliza, simula bukas, ganyan na ang susuot mong damit. Para naman mapansin ka ni Sir Gerald. Minsan pang pinagmasdan ni Eliza ang sarili sa harap ng salamin. Totoong hindi niya nakilala ang sarili at talagang makeover ang ginawa sa kanya ng tatlo. Pagkatapos, dinala na siya sa labas ng mga ito. Sakto namang kagagaling lamang sa kwarto ng magkasintahang Gerald at Julia na patungo yata sa swimming pool. Magkahawak kamay ang dalawa na tila namamasyal sa luneta at nagpapalitan pa ng ngiti. Hi sir, good morning. Anong say mo kay Eliza? Tanong ng 3 maid sa kanyang likuran habang abot tenga ang ngiti. Natigilan naman si Gerald pagkakita kay Eliza. Hindi niya maiwasang mapahanga sa dalaga. Bagaman simple ay may natural itong ganda. Ngayon niya lang ito nakitang nag-ayos at nagmistulang babae.
Dagdagan pang nakangiti ito sa kanya nang nakakahalina. Tila nararamdaman niyang nawala ang inis dito at napalitan ng paghanga. Halika na babe. Pahila siyang inilayo ni Julia na hindi pa rin nakakapagsalita sa pagbabagong nakita niya kay Eliza. Nagawa niya pa itong lingunin. Nakita mo yun, Eliza? Natulala si Sir sa'yo. Impit na nagtilian sina Judy Ann, Claudine at Gladys habang siya'y napapangiti. Nakita niya rin naman kung paano siya titigan kanina ni Gerald at wala itong masabi, meaning speechless ang boss niya. Teka, anong ginagawa niyo dito kay aga-aga? Noon dumating si Tita Vilma at nagtataray. Natahimik naman ang tatlong nagtatawanan sa kanyang likuran. Tita Vilma, nag-makeover lang naman kami kay Eliza. Anong say mo? Ngising tanong ni Judy Ann. Ikaw ba yan, Eliza? Tinanggal nito ang suot na salamin at siya'y tinitigan. Ako nga ho, pinagtripan ho ako ng 3 kaya heto, nagmuka akong suman. Tama lang naman na sundin mo yung mga suot na pambabae at kumilos na babae. Nung una akala ko lalaki ka eh. Maganda ka naman pala, Eliza. Ipagpatuloy mo lang yan. Sabi ni Tita Vilma sa kanya bago binalingan ng 3 maid. Balik sa trabaho. Utos nito sa 3. Siya naman ay napakibit balikat tsaka tinungo ang kanyang silid. Tinitigan ng kanyang sarili. Humanda ka, Sir Gerald. Kukunin kita kay Julia. Bulong ni Eliza. Isa-isa niyang itinago ang malalaking t-shirt para sa pagbabago. Halata kasing panglalaki iyon at dahil maayos naman ang kanyang suot, hindi na siya nagbihis na umuwi sa kanila para dalawin ng ina at kapatid. Dumaan muna siya sa supermarket para makabili ng ipapasalubong sa mga ito. Wow ate, ang ganda mo. Ikaw ba talaga yan? Hindi ka na tomboy? Bulalas ng bunsong kapatid na si Bob pagdating sa kanilang bahay. Nanlalaki ang mga mata habang siya'y sinisipat. Siya naman ay napangiti sa reaksyon nito. At iniisip mo talagang tomboy si ate? Nagtatampo niyang saad. Hindi naman, kaso nga kilos lalaki ka, damit lalaki pa. Akala ko tuloy ganun. Wika ni Bob. Dagling kinuha nito ang bitbit niya tsaka nagmamadaling pumasok. Inay, si ate nandito. Sigaw pa nito sa boses na excited habang papasok sa loob ng bahay. Lumabas naman ang kanyang ina mula sa kusina, saktong nasa sala na siya. Natulala ito pagkakita sa kanya. Anak, ikaw ba yan? Nagmamadali siya nitong nilapitan at hinawakan sa magkabilang braso tsaka tinitigan. Ang ganda-ganda na ng anak ko, mukha ng artista. Alam mo bang matagal ko nang gustong makitang nakasuot ka ng ganyang damit? Emosyonal siya nitong niyakap. Naku naman inay, tinalo niyo pa ho si Sharon Cuneta magdrama. Natatawa niyang wika rito. Kasi naman anak, akala ko talaga'y tomboy ang anak ko. Hindi ko matatanggap yun. Halika dali, kumain ka't aalis tayo. Mamimili tayo ng damit na ganyan. Bagay na bagay talaga sa'yo anak. Gusto ko simula ngayon, ganyang damit na ang isusuot mo para naman magka-boyfriend ka na. Gusto ko nang magkaapo, halika dalian mo. At pahila na siyang dinala sa kusina. Si Bob naman, tinawanan lamang ang excited na ina. Gabi na, wala pa ba si Eliza? Tanong ni Gerald sa nadat ng maid sa sala. Naihatid niya na't lahat-lahat si Julia at nakabalik na ng bahay. Wala pa ang driver niya. Maaga pa itong umalis kanina. Baka po hindi na babalik sir kasi sinusungitan niyo. Ani Gladys. Umiindap-indap pa ang mga mata nitong tila naaawa kay Eliza. What? Bulalas ni Gerald. Kinuha nito ang cellphone tsaka tinawagan si Eliza. Napangiti naman si Gladys habang sinusundan ng tingin ang nag-aalalang amo. Halata namang na-attract ito sa beauty ni Eliza kaya hayon gustong tawagan. Nagmamadali siyang ibinalita sa 2 pang maid ang natuklasan kanina. Alam nyo hindi magtatagal. Mahuhulog na ang loob nila sa isa't isa at bye-bye Julia na si Sir Gerald. Masayang saad ni Claudine. Kinikilig namang nagtilian ng 3. Wala namang makakarinig sa kanila dahil kasalukuyan silang nasa servant quarter. Hello Eliza? Buong pasasalamat ni Gerald at sumagot ang babae sa kabilang linya. 8:00 na iyon ng gabi pero wala pa sa bahay ang babae. Wala namang masama kung tawagan niya ito. Employee niya si Eliza.
at sagutin niya iyon kay Mang Norbedo sakaling may masamang mangyari dito. "Sir, napatawag ho kayo." Tanong nito sa kabilang linya. "Anong oras na wala ka pa sa bahay?" Hindi alam ni Gerald kung tama ba ang term na ginamit niya. Pwede naman niya itong pagalitan katulad ng ginagawa niya dati, pero bakit hindi niya magawa? Narinig niya itong humagikgik sa kabilang linya. "Sir, nag-aalala ba kayo sa akin? Sige ka, mamaya niyan ma-inlove ka. Pero sige lang, type naman kita. Ligawan mo lang ako ngayon, sasagutin agad kita, Mr. Sungit." Wika nitong tumawa. Dahil dito, natigilan si Gerald. Type siya ni Eliza. Hindi niya mapigilang mapangiti. "Joke lang sir, kayo naman." Bawi nito, kaya nawala ang ngiti sa kanyang labi at uminit kaagad ang kanyang ulo. "Pwede ba? Umuwi ka na. Maaga pa ang pasok ko bukas. Ayoko nang maghabol ng oras." Inis niyang saad na pinatayan ito ng cellphone tsaka tinungo ang kanyang silid. Pero napatda siya nang makitang nasa likuran niya lang pala ito at saktong kapapasok lang sa pintuan, nakangiti pa sa kanyang babae. "Kadarating ko lang sir, matraffic kasi. Nag-alala ba kayo sa akin?" Tanong nito sa kanya. Hindi siya nakasagot kundi napatitig ng matagal sa magandang dalagang nasa harapan niya ngayon. Gusto niya ang pagbabago ni Eliza. Gustong gusto niya. Kinabukasan, katulad ng dati, maagang gumising si Eliza. 5:00 pasado pa lamang ng umaga upang linisin ang sasakyan ni Sir Gerald. Isa yun sa mga bili ng kanyang ama na panatilihing malinis ang kotse ng amo. Matapos maligo, nagsuot siya ng short na bagaman hindi nakasanayan ay pinag-aralan. Sabi ng kanyang ina, magaganda ang mga hita niya kaya dapat daw hindi niya yun itinatago kundi ipinagmamalaki. Oo nga naman, bakit hindi? Matapos suklayin ng basang buhok, bumaba na siya, tuloy-tuloy sa garahe. Gising na ang 3 maid na nanlaki ang mga mata pagkakita sa kanya. Pero nilagpasan niya lang ang mga ito matapos tapunan ng ngiti. Nagtitili naman ang 3 sa kilig dahil sakto kasing papasok si Gerald sa pintuan nang matigilan pagkakita sa kanya. Naka-jogger ito at sando. Ugali kasi ng lalaking mag-jogging sa umaga o di kaya'y mag-gym kaya hindi nakakapagtaka kung bakit napakaganda ng katawan nito. "Good morning sir." Binati ito ni Eliza nang nakangiti tsaka nilagpasan. Napasunod pa ng tingin si Gerald sa dalaga na tila namamalik mata siya. Hanggang ngayon, natutulala pa rin siya sa pagbabagong anyo ni Eliza. Kundi pa niya nakita ang mapang-asar na tingin ng 3 maid nilang may pakana ng lahat ng ito, hindi mapuputol ang tingin niya sa babae. Nilagpasan niya ang 3 nakangisi matapos utusang maghanda ng almusal nilang 2 ni Eliza. Sa teres, tinanaw niya ang babae habang naglilinis ng kotse. Napakaganda nito. Bagay na bagay sa babae ang nakashort at t-shirt lang. Pakiramdam niya habang pinagmamasdan ang dalaga, nabubuhay ang dugo niya. Pagnanasa which is natural lang sa isang lalaki, pero may GF na siya. Hindi niya ito dapat nararamdaman sa iba, lalo na kay Eliza na dati kinaiinisan niya. Habang naliligo at nasa ilalim ng shower, ay nasa balintataw niya ang dalaga. Hindi mawala sa isip niya ang mga ngiti nitong nakakaakit. Matapos magbihis, nagmadali na siyang bumaba para makita ang dalaga. Nasa kusina na ito't kabiruan ng 3 maid. Isa sa nagustuhan niya rito, marunong itong makisama sa tao. Madali nitong nahuhuli ang loob ng sinuman at hindi niya akalaing pati loob niya makukuha din ito. Habang nag-aalmusal, hindi niya maialis ang titig dito. Bagay na kinakikiligan ng 3 maid. "May boyfriend ka na ba, Eliza?" Habang nagmamaneho ang babae papasok sa office, walang ibang maisip itanong si Gerald kundi yun. "Sus, sa palagay niyo ba sir, may magkakagusto sa akin?" Kunwari ay tanong ni Eliza habang nakangiti. "Of course, because you're beautiful." Hindi mapigilang sabihin iyon ni Gerald na may paghanga sa boses. "Salamat sir, may gusto na ako, naantay ko na lang siyang manligaw." Nagtama pa ang mata nila sa view mirror nang tignan siya nito. Wari bang siya ang tinutukoy ng dalaga? At hindi makalimutan ni Gerald ang sinabing iyon ni Eliza hanggang sa makarating sila sa kanyang office. Sino naman ang tinutukoy nito? Imposibleng siya.
dahil alam nitong may GF na siya at si Julia iyon. Ramdam naman ni Eliza na sa paglipas ng mga araw, hindi na siya sinusungitan ng boss niya. Mabait na ito sa kanya't madalas sabay silang kumakain ng lunch. Kasama din siya lagi kapag may importante itong appointment sa labas. Hindi na siya empleyado kung ituring, kundi kaibigan. Naku sir, wala ho kayong masasabi sa anak ko. Napakabait niyan. Isang araw, narinig niyang sabi ng kanyang ama. Nasa bahay kasi siya dahil linggo yun. Ewan niya ba kung bakit mas pinili ni Gerald na sumama sa kanila para makilala daw ang kanyang ina at kapatid. Samantalang araw ng linggo, moment sana iyon ng magkasintahang Julia at Gerald. Alam ko po yun, Mang Norbedo. Ang swerte niyo nga po sa kanya. Sagot naman ni Gerald, bagay na ikinakilig niya. Samantalang iba siyang tratuhin ni Gerald dati. Tuloy para siyang himatayin sa pinagtataguan habang sinisilip si Gerald. Nasa balkonahe kasi ang kanyang ama at ang lalaki. Alam mo anak, ngayon ko lang nakita ang panganay na anak ng mag-asawang Castillo. Ang gwapo naman pala. Boses ng ina sa kanyang likuran. Nakikisilip din pala. Oo nga nay kaso may GF na. Type ko sana. Tinampal siya nito sa balikat. Yung bunsong anak ng mga Castillo, nakita mo na ba? Yun na lang kaya. Narinig niya pang tumawa ang ina sa tinuran. Gano'n na lang yun inay. Desperadang magkaapo. Gwapo rin naman si Sir Dan kaso si Sir Gerald ang gusto ko Sorry. Bulong niya sa ina dahil baka marinig sila ng mga ito. Paano yan? May GF na nga ang gusto mo. Gusto mo bang matawag ng mga agaw? Napairap siya. Sa isip ni Eliza, paghihiwalayin niya ang magkasintahan. Total naman sabi ng tatlong marites sa mansyon, niloloko lamang nito ng nobya. Hahanap lamang siya ng ebidensya para kusang hiwalayin ni Gerald si Julia. Ganun lang kasimple. Maya-maya, narinig na nilang mag-inang nagtatawanan ng dalawa. Dahil dito, lumabas sa pinagtataguan nilang dalawa si inay at nakisali sa usapan ng mga ito. Doon na rin sila kumain ng tanghalian ng lalaki sa bahay na sinadya ng kanyang ina para ma-interview ang panganay na anak ng mga Castillo. Siya naman ay nakikinig lang at madalas napapasulyap sa gwapong panauhin. Pagkatapos nilang kumain, inaya naman ni Bob maglaro ng chess ang lalaki na pinaunlakan naman ng huli. Mukhang nagkasundo pa ang dalawa. I like your family, Eliza. Masaya silang kasama. Pauwi na sila nang sabihin iyon ni Gerald. Family ko lang ba? Ako sir, like mo na rin ba? Tanong niyang nagbibiro at may kasunod na tawa. Pero syempre, totoong gusto niyang malaman yun. Sinulyapan siya nito sa pamamagitan ng view mirror at ngumiti. Ngiting nagpaarko sa kanyang puso. Diyos ko Lord, pwede niyo na po akong kunin ngayon. Pabulong ni Eliza. Paano bang hindi? Unang pagkakataon siyang initian ng boss niyang laging nakasimangot. Ang gwapo nito lalo. Pakiramdam niya, maiihi siya sa kilig. Ngiti pa lang yun. Paano pa kaya pag nahalikan siya nito? Seryoso ka ba sa tanong mo, Eliza? Nananatiling nakangiti si Gerald sa kanya. Hindi po ako nakikipagbiruan sir pagdating po sa inyo. Seryoso po ako. Bagaman kinakabahan, tugon ni Eliza. Pero mahina lang itong tumawa bilang tugon. At for the first time, narinig niyang tumawa ang lalaki. Daig pa niya ang nanalo sa loto ng mga sandaling yun. Napaka-imposible kasi para sa kanyang mapatawa ang katulad nitong pinaglihi sa sama ng loob. Pero heto, nakakabiruan niya na ang lalaki. Malapit niya na itong makuha mula kay Julia. Nararamdaman niya na iyon, konting syembot pa. Hi babe, good morning. Hello babe. How are you? Babe, can we see each other tonight? Please, I miss you. Message ni Julia na ngayon lamang napansin ni Gerald, samantalang kaninang umaga pa pala yun. Isang linggo na, simula nang makabalik ang kanyang parents mula sa business trip, hindi na ito makapunta sa kanilang bahay dahil sinabi ng kanyang ina na tila ba wala itong amor sa babae. Hindi gusto ng kanyang ina ang nobya sa hindi niya alam na rason. Si Julia naman ay sinabing hindi rin ito gusto ang mga taong ayaw rito kaya hindi na lang niya ipinilit na magkaharap ang ina at nobya. Maging sa office, lalo at nakabase din ang kanyang ama sa gusaling pinagtatrabahuhan kaya hindi ito makapunta. Katunayan kanina, kausap niya ang ama
para sa 3 araw niyang business trip sa Palawan. Gusto nitong subukan niyang mag-attend ng seminar doon upang madagdagan ang kanyang kaalaman tungkol sa negosyo. Bilang hindi pa siya ganoong bihasa at maranasan niya ring makipag-negotiate sa mataas na taong kilala na sa buhay negosyo. Hindi naman siya makahindi sa ama, lalo at darating ang araw na maiiwan sa kanya ang mga negosyo nila kapag nag-retire na ito. Kaya sa pagiging abala, halos wala na siyang time sa nobya. Nakakapagtakang hindi niya namimiss si Julia dahil nasa paligid niya si Alyssa. Okay, I'll pick you at 7 p.m. Nag-reply siya sa message nito. Naisip niya ring magpaalam sa nobya na mawawala ng 3 araw dahil tutungo siya sa Palawan. Pagdating sa bahay, naligo at nagbihis upang umalis ulit. Sir, ready na po ang kotse. Pagbaba ng hagdan, sinalubong siya ni Alyssang nakangiti. Magkikita kami ni Julia. Kaya ko namang mag-drive. Siguro magpahinga ka na lang. Habang inaayos ang suot na polo ay sabi niya, Naku naman sir, hindi pwede. Ano pat naging driver niyo ko? Dapat kung nasan kayo nandun din ako. Pangungulit ni Alyssa. Ngumiti si Gerald. It's okay Alyssa. Saglit lang naman ako. Tsaka baka ma-out of place ka lang. Nagsimula nang lumabas si Gerald sa pinto at sinabayan naman ito ni Alyssa palabas. Hindi ata siya makakapayag na makapag-solo ang dalawa. Hindi siya papayag na may mamagitan sa dalawa dahil kapag nangyari yun paano siya? Sigurado siyang kapag nabuntis si Julia, may iwan siyang luhaan dahil paniguradong ikakasal ang dalawa kaya dapat kumilos siya. Binuksan niya na ang pinto ng kotse para kay Gerald. Napasulyap muna ito sa kanya bago tuluyang pumasok sa loob. Siya naman ay nginitian ito. Sir, huwag kayong magagalit ha. May itatanong lang ako. Habang nagmamaneho ay wika ni Alyssa. Kung tungkol sa amin ni Julia, huwag mo nang itanong. Komplikado ang relasyon namin. Ayaw ni Mami sa kanya. Sa madaling sabi hindi sila magkasundo. Pinangunahan na siya ni Gerald. Sir, hindi po ba kayo nahihirapan? Nakikisimpat siya niyang tanong. Kunwari naaawa siya pero ang totoo, nakikichika lang siya. Huwag na nating pag-usapan Alyssa. Hindi ako komportable. Pag-aamin ni Gerald, hindi na siya nagpumilit kundi nagseryoso sa pagmamaneho na paminsan-minsan sinusulyapan ng lalaki hanggang sa narating nila ang meeting place ng dalawa. Sa restaurant, inip na inip si Alyssa habang nagiintay sa dalawa. Nagpaiwan siya sa kotse pero natatanaw niya ang mga ito. Sa unay sweet ang dalawa. Humalik pa nga si Julia kay Gerald sa pisngi at ganoon din ang lalaki na ikinanguso niya. Kahit sa ang anggulo tignan, hindi talaga bagay ang dalawa, kundi mas bagay sila ni Gerald. Ang arte pa ng babae, hindi naman kagandahan. Sa isipan ay napairap si Alyssa. Kalaunan, tila nagtatalo ang dalawa bago pa man kumain. Halatang nagalit si Julia dahil napatayo ito at halatang sumisigaw. Sa ginawa ng babae, nakita niyang naagaw nito ang atensyon ng mga naroon. Sinubukan namang awatin ng babae pero isang sampal ang iginawad ni Julia kay Gerald. Napasandal si Alyssa sa headboard ng sasakyan habang pinapanood ang pag-aaway ng dalawa. Nagdidiwang kasi ang kanyang kalooban dahil kapag naghiwalay ito, doon siya eksena. Napangisi na si Alyssa nang makitang hinahabol ni Gerald ang nobya palabas ng restaurant. Wari bang nagpapaliwanag ang lalaki at nagmamatigas naman itong si Julia. Mula sa pagkakasandal, itinaas na ni Alyssa ang kanyang 2 paa habang tila nanonood ng palabas sa telebisyon. Napakaganda ng scene, medyo madrama dahil panay pahid ng luha ni Julia. Nagpumiglas din ito nang tangkain ni Gerald na hawakan ng babae at patakbong lumayo. Nagpara agad ng taxi tsaka sumakay. Si Gerald naman, hinabol na muli si Julia. Dito niya naramdamang maawa sa lalaki. Halata kasing mahal nga nito si Julia na parang hindi naman nakikita ng babae. Let's go. Pagsampa ni Gerald sa kotse, umayos na siya ng upo. Madilim ang anyo ni Gerald at problemado. Akala nga niya uuwi sila pero sa isang bar sila humantong. At pinapanood niya si Gerald ngayong umiinom ng alak na parang tubig lang kung lagukin. Ayaw niyang magsalita ni magtanong kung anong pinag-awayan ng dalawa, nag-aalangan siya.
Gusto niya rin sanang tumikhim ng iniinom nito pero hindi naman siya inaalok. Kaya heto, pinagkasya na lang ang sariling panoorin ng lalaki sa bawat paglunok ng alak. Tumagal yata sila ng 3 oras bago ito nag-aya. Hindi pa man yata lasing si Gerald dahil maayos pa itong nakakapaglakad hanggang sa kotse. Pero nakatulog naman ito sa sasakyan. Napabuntong hininga na lang siya nang makarating sa mansyon at buksan ang pinto ng kotse sa likurang bahagi. Nakahiga na kasi doon ng boss niya. Pumasok siya at inalalayan itong makaupo hanggang sa maisandal niya sa headboard ng kotse. Hinawi niya pa ang buhok ng lalaki para naman makita niyang maayos ang mukha nito. Alam mo sir, hindi bagay sa iyo ang maglasing dahil lang sa isang babaeng hindi ka naman mahal. Ikaw nandito naman ako, hindi mo lang pinapansin. Mahal na nga yata kita pero ayaw mo lang sa akin. Iminwestra pa ni Alyssa ang isang kamay na tila ba pinagagalitan ng lalaki. Kumilos naman ito at umayos ng upo bago dumilat ang mga mata. Dahil dito, kinabahan siya ng kaunti. Sir, narinig niyo ba yung sinabi ko? Tanong niya na balak sanang lumayo sa lalaki pero kinabig siya nito dahilan para magdikit ang kanilang mga katawan. Gumapang bigla ang init mula sa braso ni Gerald kaya napalunok siya. Alyssa, lasing ako pero hindi ako bingi. Sabi nitong umisi at tumitig ang mapungay na mga mata sa kanya. Mabuti naman kung ganoon sir. Yung narinig mo yun, totoo yun. Mahal. Hindi na naituloy ni Alyssa ang sasabihin at nanlaki na lang ang kanyang mga mata nang bigla siya nitong siilin ng halik sa labi. Halik na hindi inakalang matitikman sa gabing yun mula kay Gerald. Sinaklot ng kakaibang init ang buong katawan ni Alyssa nang malasahan ang kakaibang tamis sa labi ng boss niya. Si Gerald lang naman kasi ang first kiss niya at ganito pala ang pakiramdam ng mahalikan nito. Para siyang kakapusin ng hininga at lulubog sa kanyang kinatatayuan. Hanggang sa unti-unti, pinag-aralan ng babae kung paano tumugon sa halik nito at tila ayaw niya nang matapos sa mga sandaling yun. Mas lalo pa siyang kinabig ng lalaki upang mapayakap na rin siya rito. Hindi niya na namamalayan na nakakandong na pala siya kay Gerald. Sir, para siyang hinihingal nang pakawalan nito ang kanyang labi. Ilang beses din siyang napalunok dahil sa masarap na lasa. Nginitian lang siya nito bago binitiwan at iniwan tsaka pasuray na pumasok sa loob ng bahay. Naiwan naman si Alyssa ang naninigas, kinikilig at hindi alam ang magiging reaksyon. Pabagsak siyang humiga sa kama nang marating ang silid niya. Dinadama pa niya ang kanyang labi dahil para bang naiwan doon ng matamis na lasa na nagmula sa labi ni Gerald at halos hindi siya pinatulog sa first kiss niya ng gabing yun. Ganoon man, maaga pa rin siyang bumangon kinabukasan upang gawin ang trabaho. Good morning. Napamulagat siya nang bumungad sa labas si Gerald. Naka-boxer short, walang suot na damit, kundi towel lang na nakasampay sa balikat. Napanganga siya sa ganda ng katawan nito at parang timang na sinundan ng tingin ng butil ng pawis na naglandas sa katawan ng lalaki mula sa mukha nito pababa. Uy, nagkakamabutihan na sila. Bagay na bagay. Boses ni Claudine mula sa kanilang likuran. Sana kayo na lang sir. Pumangalawa naman si Gladys. Nakasilip ang dalawa sa pintuan at parehong may hawak na basahan at feather dust. Namula si Alyssa nang umiti lamang si Gerald sa kanya at nilagpasan siya. Nagiinit ang kanyang pisngi sa kakaibang sayang nararamdaman mula pa kagabi. Hindi tuloy siya makapagsalita na inirapan ng dalawang maid pero naghagikgikan lang ang mga ito. Kasama ka sa Palawan. 3 days tayo doon with my secretary. Maaga ang alis natin bukas. Make sure na nakapagpaalam ka na kina Itay Norbedo. Habang abala sa pagmamaneho si Alyssa papasok sa office, ay wika ni Gerald sa kanyang likuran. Lumukso pa ang puso niya dahil tinawag nitong Itay ang ama niya instead na Mang Norbedo. Kaso, nasa malalim na pag-iisip pa rin siya dahil tila ba may hangover pa rin siya sa nangyari kagabi sa kanila ng boss niya. Hindi niya nga alam kung papaano aakto sa harapan nito na parang wala lang. Hindi niya kaya dahil ramdam niya pa iyon ngayon. Nasa kanyang isipan pa ang lasa ng labi ni Gerald. God, bakit ganito? Kailangan ko na yata ng isa pang kiss. Bulong ng kanyang utak. Alyssa, did you hear me?
Untag ni Gerald kaya napatingin siya sa view mirror kung saan nakatingin din ito sa kanya. Yes sir, tugon niya at nginitian ito. May kung anong malakas na puwersa ang nag-uudyok sa kanya upang tanungin ng lalaki tungkol kay Gerald at Julia kung hiwalay na ba ang dalawang ito pero hindi niya magawa. Good, sabi na lang ng lalaki. Sir, lasing ba talaga kayo kagabi? Wala ba kayong naalala sa nangyari? Tanong niyang nahihiya pa pero kailangan niyang malaman. Alam kong hinalikan kita kagabi, Eliza, at hindi ko sinasadya yun. Lasing ako't nadala lang sa damdamin ko kagabi. Wika nito na tila ba nagsisi sa ginawa. Nakahinga si Eliza ng maluwag. Akala niya kasi hindi nun matandaan ng lalaki. Pero kahit hindi sinasadya ni Gerald, masaya na rin siyang naka-first kiss. Iisa lang ang ibig sabihin noon. Mahal talaga nito si Julia. Sa bagay, imposibleng maghiwalay agad ang dalawa. Maaring tampuhan lang ang nangyari kagabi. Hindi na nagsalita pa si Eliza hanggang sa narating nila ang opisina ng lalaki. Minanduhan din siya na bumalik sa mansyon at mag-impake para sa lakad nila bukas. Siyempre, ipagmamaneho niya ito kaya siya kasama. Pero pagkakataon niya na ito para makalimutan ng tuluyan ni Gerald si Julia. Kailangan niya makagawa ng paraan. Samantalang pagpasok ni Gerald sa kanyang office, nadatnan niya ang kasintahang si Julia na nag-aantay sa kanya at umiiyak. First time nilang nag-away kahapon ng ganoon katindi na umabot sa pananampal nito sa kanya, bagay na hindi niya ikinatuwa. Inisip ni Julia na hindi na ito mahalaga sa kanya dahil halos 1 linggo silang hindi nagkita at pagkatapos lagi siyang busy at heto, paalis pa siya sa patungong Palawan at ang nais nito, isama niya pero hindi siya pumayag. Naghamon ito ng break-up kagabi pero hindi niya pinatulan. Nagtantrums ang nobya. Ngayon na hindi niya maintindihan ng sarili pagkatapos niyang mahalikan si Eliza, tila wala na siyang gana kay Julia. Hindi niya alam kung bakit. Si Eliza kapag nasa tabi niya, kakaibang saya ang nararamdaman niya na hindi niya kayang ipaliwanag. Julia? Lumapit ito at yumakap sa kanya. I'm sorry babe. Mahal na mahal kita, I'm sorry. Inaamin kong nagkamali ako sa inasta ko kagabi. Hindi kita inintindi, I'm sorry. Umiiyak na sabi ni Julia. Kailangang madala si Gerald sa drama niya. Napipika na siya sa lalaki. Napaka-gentleman ito. Ilang beses niya nang tinangkang may mangyari sa kanila pero palaging hindi natutuloy. Lalo na ngayong dumating ang driver nitong si Eliza na palaging sagabal sa mga plano niya. Bumuntong hininga si Gerald. I'm sorry also babe. Hindi ko sinasadyang mapabayaan ka. May mga priority ako na dapat unahin, alam mo yan. Hinaplos ni Gerald ang buhok ng nobya. Hinila naman siya ni Julia sa upuan at mabilis na kumandong sa kanya. Ilang sandali pa, naglalandas na ang palad nito sa matipuno niyang braso kasabay ng pagsiil ng labi nito sa kanya. Pero bago pa man lumapat ang labi ng babae, mabilis niya na itong naitulak na kinagulat ng babae. Julia, let's do this some other time. Busy ako ngayon. Ano bang problema, Gerald? Isang bagay lang naman ang nais ko. Bakit hindi ko maramdaman na mahal mo ko? Sigaw ni Julia na halos mapaupo sa lakas ng pagkakatulak ng lalaki sa kanya. Napahilamos naman si Gerald pagkakita sa naiinis na anyo ng nobya. Julia, hindi ko kayang gawin ang gusto mo hanggat hindi tayo na ikakasal. Alam mo yan. Pwes maghiwalay na tayo. Walang patutunguhan tong relasyon nating dalawa. Hindi mo ko mahal dahil hindi mo kayang ibigay ang gusto ko. Isinukbit ni Julia ang bag tsaka lumabas ng office ni Gerald. Ang inaasahang habulin siya nito ay hindi nangyari. Paalis na sana si Eliza pabalik sa mansyon nang matanaw si Julia galing sa loob ng gusali at sa halip na umuwi, sinundan niya ito. Tingin niya kasi pagkakataon niya nang malaman ng sekreto ng babae sa sinasabing panluloko nito kay Gerald. Mukhang nag-away na naman ang dalawa dahil hindi maipinta ang mukha nito. Humanda ito sa kanya ngayon. Pagdating ni Julia sa apartment na tinitirhan, sinalubong kaagad ito ng nobyong si Joshua para makibalita. Siguro naman ngayon may nangyari na. Tanong ng lalaki, napasimangot si Julia. Palpak, nakakabwisit ang lalaking yun. Nakakawalang gana. Alam mo mabuti pa siguro, maghanap na lang ako ng ibang target na milyonaryo. Ilang buwan na kami ni Gerald pero wala pang nangyayari.
Nasasayang lang yung oras ko sa kanya. Nainis naman si Joshua. Alam mo, wala ka talagang kwenta. Mas mabagal ka pang kumilos sa pagong. Ilang beses na ba kayo nagkita? Nakarating ka na sa office niya, sa kwarto niya. Pero bakit hindi mo pa ginawa lahat? Sana naghubad ka na sa harapan niya para tapos na agad. Bulyaw ni Joshua sa kasintahan. Galit namang namewang si Julia sa harapan nito. Hindi alintana ng dalawang nag-aaway na kinukuhanan na ito ni Alyssa ng video. Bahagya pang lumapit ang dalaga upang malinaw niyang makuhanan ng dalawa. Ano bang magagawa ko, Joshua? Ayaw niya nga kahit ipagduldulan ko yung sarili ko sa kanya. Gusto niya, kasal muna bago yun. Isa pa ayaw sa akin ng mami ni Gerald. Humihingal sa galit si Julia bago umiling-iling. Alam mo, ayoko na. Sawa na ako't naiinis na sa kanya. Hindi ko naman siya mahal. Ano, basta-basta mo na lang iiwan ng lalaking yun, wala ka na pala? Nag-iisip ka ba? Galit din ng lalaki. Mas nagsayang lang ako ng oras kung ipagpapatuloy ko pa ito. Ayoko na, okay? Matapos magsigawan ng dalawa, naglakad papasok ang babae sa loob ng bahay. Matapos makuhanan ni Alyssa ng video ang mga ito, mabilis niyang ipinasa kay Gerald. So totoo pala talagang manloloko itong si Julia. Mabuti na lang at hindi ito nagtagumpay sa plano bago niya nabisto, kundi kawawa naman ang love niya. Nagtiwala pa naman ito kay Julia pero manloloko pala. Matapos maipasa kay Gerald ang video, tsaka tumuloy sa mansyon si Alyssa. Inipon niya ang mga marites sa loob ng bahay at pinanood nilang sabay-sabay ang kuha niyang video kanina. Sinasabi ko na nga bang manloloko yang si Julia eh. Tama ang nakita natin Judian sa mall, nakarelasyon niya ang lalaking yan. Matapos mapanood ay wika ni Gladys. Nalaman ni Alyssa na kaya pala ayaw ng ina ni Gerald kay Julia dahil chinichismis pala ng tatlo kay Madam Dulce ang tungkol sa nakita ng mga ito at ngayon nagdidiwang ang tatlo dahil tapos na ang panluloko ni Julia. Samantalang katatapos lamang mag-attend ng meeting ni Gerald nang makita ang file na ipinasa sa kanya ni Alyssa. Video pala yun na nagbigay ng curiosity sa kanya. Pinanood ito ni Gerald at ganoon na lamang ang kanyang gulat. Agad niyang tinawagan si Julia upang kumprontahin ng babae tungkol sa lalaking kasama nito sa video at sa masamang plano laban sa kanya. Mabuti at dumating naman ito sa pinag-usapan nilang lugar. Walang kaalam-alam ang babae na may napanood siyang video. Gusto kong linawin sa iyo ang bagay na ito, Julia. Pagkasabi, kinuha niya ang cellphone at ipinanood iyon sa babae. Nanlaki naman ng mata ni Julia at hindi akalaing may kukuha ng video sa kanila ni Joshua habang nag-uusap kanina. Pansin ni Gerald ang pagiging balisa nito at hindi makatingin sa kanya. Galit na galit si Gerald ng mga sandaling ito sa ginawang panluloko ng nobya sa kanya. Siya na ipinaglaban ito sa inang ayaw sa babae pero may rason naman pala ang mom niya kaya ayaw kay Julia. Gerald, paano mo nagawa sa akin to, Julia? Pinagkatiwalaan kita't minahal, pero pinaglaruan mo lang pala ako. Mariing sabi ni Gerald. Napaiyak naman ng babae at nais pa sanang hawakan ng lalaki, pero hindi ito hinayaan ng lalaking makalapit. Salamat na lang at hindi ka nagtagumpay, Julia. Simula ngayon, ayaw ko nang makita ka pa. Tinatapos ko na ang lahat sa atin. Naiintindihan mo? Humihingal sa galit si Gerald na tinalikuran ng babae. Gerald, magpapaliwanag ako babe, sorry. At kahit anong sigaw ng babae, hindi na ito pinakinggan pa ng lalaki. Nagsisisi naman si Julia sa panluloko niya kay Gerald at ipinapangakong hindi naman luloko pang muli dahil wala naman iyong magandang na idudulot. Sa 3 araw na pananatili ni Gerald sa Palawan, sinikap niyang mag-focus sa pakay niya doon. Broken-hearted siya at nagkataon pa ang kanyang business trip. Mabuti na lang at nandyan ang kanyang sekretary na lagi siyang pinaalalahanan. Kahit paano'y nasaktan siya sa ginawa sa kanya ni Julia. Minahal niya ito na akala niya, ganon din sa kanya. Pero ang laking pagkakamaling nagtiwala siya rito. Matapos ang nakakapagod na araw para kay Gerald, lumabas siya ng hotel na kanyang tinutuluyan. Para iyong paraiso sa ganda. Tanaw niya kasi ang malawak na dagat. Ang kanyang ina ang nagpa-reserve ng hotel na tutuluyan nila rito para naman daw ma-experience niyang magliwaliw pagkatapos ng 3 days at malaking tulong ito sa kanya. Maraming tao sa paligid. Hapon na iyon
Kaya ang iba, kanya-kanyang gawa ng bonfire para mamaya sa gilid ng dagat pumesto at nagtayo na lang ng tent. Lumayo siya sa karamihan at nang marating ang tahimik na parte ng dalampasigan, umupo siya sa buhanginan. Napabuntong hininga siya nang maalala na naman si Julia. "Nandito ka lang pala, sir. Kanina pa kaya kita hinahanap." Boses iyon ni Julia na papalapit sa kanya. Hindi siya nag-akse ng panahon para lingunin ng babae. Espesyal para sa kanya si Eliza. Nang sabihin nito sa kanyang mahal siya, naramdaman niya ang sensibilidad nito pero hindi pa siya handang magmahal ulit or kung sakali man, sisiguraduhin niyang hindi magiging unfair para kay Eliza. Ayaw niyang gamitin itong panakip-butas para makalimutan si Julia, kundi ang nais niya kapag handa na siyang magmahal, liligawan ito ng formal. Umupo naman si Eliza sa tabi ni Gerald pero tila hindi siya nito napansin at hindi man lang siya sinulyapan. Alam naman niyang broken-hearted ito kaya mas piniling mapag-isa. Pero tama bang deadma siya? Aba, ang tagal naman yata nitong mag-move on. 3 araw na. Nagmimistula tuloy siyang hangin na hindi nito nakikita. "Sir Gerald, gusto niyo po ba ng kausap? Kapag gusto mo lang naman nandito lang ako. Kung ayaw mo, babalik na lang ako sa loob ng hotel. Siyempre, hindi ko gustong abalahin ka." Kausap ni Eliza sa boss niya. Napabuntong hininga si Eliza tsaka tumayo sa kinuupuan nang hindi siya sinagot ng lalaki. "Sir, maiwan ko muna kayo. Aayain ko na lang munang mag-swimming si Nemya. Susulitin ko na yung bakasyon. Uuwi na kasi tayo bukas." Tukoy ni Eliza sa sekretary ni Gerald. Pinagpagan niya ang pangupo at tumalikod. Hahayaan niya munang mapag-isa ang kanyang boss. Siguro nga hindi madaling mag-move on kapag may malalim na pinagsamahan. Marahas na buntong hininga ang pinakawalan ni Gerald nang sundan ng tingin papalayo si Eliza. Hindi rin siya nakatiis at ito'y sinundan. Bakit niya ba pag-aaksayahan ng oras isipin pa ang babaeng iyon kung mayroon naman na sa kanyang tabi? "Eliza, wait!" Tawag niya sa hindi pa nakakalayong dalaga. Nakangiti itong nilingon siya. "Bakit, sir? Gusto mo bang sumali sa amin ni Nemyang mag-swimming?" Tanong niya rito. "Sige," sagot naman ng lalaki. Mabilis siya nitong hinawakan sa kamay at iginiya pabalik sa loob ng hotel. Magkasama ang dalawa sa isang kwarto, siya naman ay sa kabila. "Tatawagin ko lang si Nemya, ha?" Paalam nito nang marating nila ang dalawang silid. Siya naman ay nagbihis sa sariling kwarto. Pipilitin niyang maging masaya at kalimutan na si Julia. "Ayoko mag-swimming, kayo na lang ni sir. Istorbo lang ako sa inyong dalawa. Tsaka kausap ko si boyfriend." Tanggi ni Nemya nang ayain niya itong mag-swimming. "Sure ka, ha?" Ngiti ni Eliza sa sekretary ni Gerald na naging kaibigan niya na rin. Nagsuot lang siya ng short at sando para sa pagsiswimming. Ayaw naman niya ng sobrang expose pero hindi naman niya akalaing matutulala sa kanya si Gerald. "Sir, alam kong maganda ako. Hindi niyo kailangang ipahalata, halika na." Nagpatiunan na si Eliza sa kanyang boss pero sinadya niyang iindayog ang balakang na tila nangaakit dahil alam naman niyang nakasunod sa kanya ng tanaw si Gerald. Natawa na lang ng mahina ang lalaki nang mahalata ang ginawa ng dalaga. Iiling-iling ito na sinundan si Eliza. At hindi niya akalaing mag-e-enjoy siyang ito'y kasama. Hindi na nga namalaya ni Gerald na napapatawa siya ni Eliza at sinasabayan ng kalokohan ng dalaga. Panandalian, nakalimutan niya ang tungkol sa hiwalayan nila ni Julia. Naroong maghabulan sila na tila magkasintahan, magsabuyan ng tubig dagat hanggang sa kapwa sila napagod at naupo sa buhanginan. Kalaunan, seryoso siyang tinitigan ng dalaga. Titig na sinalubong niya pero nag-iwas din kaagad ito. Gusto sanang sabihin ni Eliza na sana siya na lang ang mahalin ni Gerald pero hindi naman siya nagmamadali. Alam niyang nasasaktan pa ito sa panuloko ni Julia pero hindi siya dapat mawalan ng pag-asa. Mapapansin din ito ang damdamin niya. Tamang hintay lang. "Mabuti naman at wala na kayo ng Julia na yun, iho. Ayoko naman sa kanya." Reaksyon ng ina ni Gerald matapos malaman ang paghihiwalay nila ni Julia. 1 buwan na noon ang nakakalipas simula nang maghiwalay sila ni Julia. Hindi niya alam kung paano nalaman ng ina ang tungkol doon, marahil dahil sa kanilang meet. Napasulyap siya sa kanyang ina. "Ma'am, I'm sorry.
Hindi ko kayo pinakinggan dati. Hinging pa umanhin niya. Kung dati naiinis siya sa tuwing maririnig ang pagkadisgusto ng ina kay Julia, ngayon ay nahihiya siya rito. Bakit hindi mo subukang ligawan si Eliza? Napakagandang bata Dalagang dalaga, walang boyfriend, napakabait pa. Singit ng kanyang ama na nakikinig lang. Tama ang ama mo, Gerald. Kilala nating nagmula sa mabuting pamilya si Eliza. Napakasipag pa. Sigunda ng kanyang ina. Kung ayaw mo kay Eliza, ako na lang ang manliligaw sa kanya, kuya. Natatawang singit ni Dan na bunso niyang kapatid. No! Madiin niyang tugon sa tinuran ni Dan. Alam niyang hindi nagseseryoso si Dan sa isang relasyon at ayaw niyang idamay nito si Eliza. Or baka nahuhulog na rin ang loob niya sa dalaga kaya ayaw niyang ligawan ito ni Dan. Matapos nilang mag-dinner, nagbihis na siya tsaka nagwisik ng pabango bago hinanap si Eliza. Nais niya itong ayaing lumabas upang mamasyal, subalit nahuli niyang kausap nito si Dan at kapwa masaya ang dalawa bagay na naghatid ng selos sa kanya. Hindi siya pwedeng maunahan ng kapatid, hindi siya papayag. Hindi na nakatiis si Gerald na nilapitan ng dalawa. Dan? Eliza? Agaw pansin niya habang mabibigat ang hakbang papalapit dito. Hi kuya, sabay pang napalingon ng dalawa sa kanya. Good evening Sir Gerald, may lakad po ba tayo? Mukhang nakabihis ata kayo Puna naman ni Eliza. Oo, ihanda mo ang kotse. Sabi na lang niya upang masolo ang dalaga. Sige sir, magbibihis lang po ako. Hindi na kailangan. Okay na yung suot mo. Putol ni Gerald sa sasabihin ni Eliza. Nag-thumbs up naman ito bago binalingan ng bunso niyang kapatid. Mamaya na lang Dan, or kung gusto mo naman ipapasa ko sa iyo, okay? Nakangiti pa si Eliza at sa tono nito, naroon ang panunodyo, mga ngiting nais ni Gerald para lang sa kanya. Thank you in advance, Eliza. Binalingan pa siya ni Dan ng makahulugan. Ingat kayo kuya, sabi pa bago tumalikod at pumasok sa loob ng bahay. Sinundan niya ito ng tingin hanggang ito ay makalayo. Sir, sakay na po. Hindi niya na malayang nasa sasakyan na pala ang dalaga at napagbuksan na siya ng pinto. May dapat ba ako malaman sa inyo ni Dan? Hindi maikakaila ang selos sa tono ni Gerald nang ito ay magsalita. Abala na si Eliza sa pagmamaneho kaya napalingon siya sa gawin ng amo. Sinemay po yung sadya ni Sir Dan. Type niya po kasi ang sekretary mo kaya hiningi niya yung number. Paliwanag ni Eliza. Nakahinga naman ng maluwag si Gerald. Saan po ba tayo pupunta, sir? Pagkuwan ay tanong ng dalaga. Kahit saan. Basta sa tahimik na lugar kung saan pwede tayong mag-usap. Napataas naman ang kilay ng dalaga. Ano naman ho ang pag-uusapan natin? Kunot noon niyang tanong. Naninibago lang naman siya kay Gerald. Tungkol sa ating dalawa. Mahina nitong tugon kaya nakapagpreno siya ng hindi sinasadya. Dahil dito, malalakas na buzzer ng sasakyan mula sa kanilang likuran ang kanyang narinig pero wala siyang pakailam. Hindi niya maaaring palagpasin ang mga sandaling pinakaiintay niya. Ano ba, Eliza? Mag-ingat ka naman. Napabulyaw si Gerald na nasubsob pala sa likuran ng upuan at ngayon ay hinahaplos ang noo. Suplado itong nakatingin sa kanya. Mabilis niyang iginilid ang sasakyan tsaka nilingon ng amo. Kasi sir, na-excite ho ako sa narinig. Sabi mo kasi tungkol sa ating dalawa. Manliligaw ka na ba sa akin, Sir Gerald? Oo, sinasagot na kita. Walang pakundangang wika ni Eliza. Sa sinabi nito, nawala ang init ng ulo ni Gerald at napatingin sa dalaga. Nakita niya ang kakaibang tamis ng ngiti na palaging nais makita. Oo, mahal kita, Eliza. At nasiguro ko yun kanina nang makita ko kayo ni Dan. Nagsiselos ako. Pag-aamin niya na tila nag-aalanganin pa pero naisip ng binata na hindi napalagpasin ng pagkakataong yun. Sa sobrang saya ng dalaga, tinanggal nito ang suot na seatbelt at nagmamadaling lumapit sa lalaki. Saglit lang nitong tinawid at walang kahirap-hirap na tinungo ang likurang bahagi ng sasakyan at ngayon katabi niya na si Gerald. Sir, alam niyo naman na matagal na kitang mahal. Sobrang saya ko ngayon, promise. Hindi kita lolokohin, sasaktan, bibigyan ng sakit ng ulo at pangako ikaw lang.
Umiiyak na ito sa sobrang saya ni Eliza. Natigilan naman si Gerald nang makitang hindi fake ang drama nito dahil may luha ang babae. Wait, hindi mo kailangang umiyak, Eliza. Mabilis itong yumakap sa nobyo. I love you, Gerald. Hindi mo lang alam na sobrang saya ko. Ang maging boyfriend ka at matutunang mahalin ng isang tulad kong driver mo lang ang pinaka-imposibleng bagay na alam kong hindi mangyayari. Pero ngayon, boyfriend na kita. Ang saya-saya ko. Napahikbi na sa sobrang saya si Eliza at yumakap pang lalo sa lalaki. Parang hinaplos naman ang puso ni Gerald sa sinabi ng dalaga. Ramdam niya ang sensibilidad dito. Damang-dama niya sa mga luha ni Eliza ang matinding pagmamahal sa kanya. Sana pala, noon niya pa sinabi ang naramdaman. Hinagod niya ito sa likod at pinakalma ang nobya bago bahagyang inilayo sa kanya. Pinahid niya ang basang pisngi nito at pinakatitigan. Huwag ka nang umiyak, okay? I'm sorry kung matagal kong aminin sa'yo to. Gusto ko lang masiguro ang nararamdaman ko. Ayoko maging unfair sa'yo. Promise, Eliza. I won't never hurt you again. I love you. Pagkuway dinampian niya ito ng halik sa pisngi. Tumangutango na ang dalaga at ngumiti tsaka yumakap na muli sa nobyo. Pakiramdam ni Eliza habang nakakulong sa mga bisig ni Gerald sa mga sandaling yun ay siya na ang pinakamasayang tao sa buong universe. Hindi tumutol ang mga magulang ng bawat isa sa relasyong Eliza at Gerald. Hindi kasi tumitingin ang pamilyang Castillo sa estado ng buhay. Ang mahalaga sa mga ito, magiging masaya ang anak nila. At simula nang maging sila ni Gerald ay napakalaki ng ipinagbago ni Eliza. Pinahinto siya sa kanyang trabaho bilang personal driver ni Gerald at nagpatuloy sa pag-aaral. Yun kasi ang nais ng nobyo. Sabi ng lalaki, kapag nakagraduate siya ay tsaka sila magpapakasal. Ang nais ng lalaki kapag dumating ang araw na mag-asawa na sila. Nais siyang maging katuwang nito sa pagpapatakbo ng negosyo. At syempre, sagot ng nobyo ang kanyang pag-aaral. Aminado naman kasi siyang hindi kaya ng mga magulang magpaaral ng kolehiyo. Dahil nga mahirap lang sila at ang kanyang ama na lang ang kumakayod. Dagdagan pang nag-aaral din ng bunso niyang kapatid. Pero syempre, pagsisikapan niya makagraduate dahil alam niyang ito ang nais ng lahat sa kanya. Hindi niya sasayangin ang magandang pagkakataong ibinigay sa kanya ng may kapal. Isang kayamanang matatawag para kay Eliza na makamit ang diploma kasabay ang maikasal sa nag-iisang lalaking una niyang pangarap maabot. Anak, gising na. Di ba maaga ka ngayon sa school? Ramdam ni Eliza ang mahinang tapik ng kanyang nanay. Nakapikit siyang napipilitang bumangon. 2:00 na ng madaling araw siyang natulog sa nagdaang gabi dahil sa mga paperworks. Kaya heto, 7:00 na'y parang mabigat pa ang kanyang mga talukap. Ang hirap supili ng antok. Nasa 6 na semester na siya sa kursong business ad kaya mas marami at pahirap ng pahirap ang ginagawa niya. Salamat, Nay. Bumangon siya at kinuha ang towel pero tila hinihila siya sa higaan para bang sinasabi ng kama na humiga siya ulit dahil napakasarap pang pumikit. Nakapagluto na rin ako ng almusal at inaantay ka na ni Gerald sa labas. May kalakip ng ngiti ang tinura ng kanyang ina. Si Jed? Bulalas niyang namilog ang mga mata. Tuluyang nawala ang antok. Jed ang tawag niya sa nobyo. Pinaiksing Gerald at pinasweet. Corny man pero at least cute. Oo, maligo ka na dahil may kalahating oras na siyang nag-aantay sa'yo. Tsaka lumabas ang kanyang ina. Hindi makapaniwala si Eliza na iniawang ang pinto ng kwarto para silipin ang nobyo. Nasa ibang bansa kasi si Gerald para sa isang business trip. Kung dati ang ama nito ang nag-a-attend ng mga ganoong bagay pero ngayon inaatang na ito kay Gerald. Katuwang na rin ng lalaki ang kapatid sa pagpapatakbo ng mga negosyo ng pamilya. Ang mami nito huminto na rin sa trabaho at nasa bahay na lamang. Nang makitang si Gerald nga ang nasa sala, bumilis ang tibok ng kanyang pulso. May hawak itong punpun ng bulaklak na alam niyang para sa kanya. Ang gwapo-gwapo ng boyfriend niya at hindi na siya makapaghintay na ito ay mayakap. Miss niya ang nobyo dahil 1 week ito sa ibang bansa. Kaya nagkukumahog na siyang naligo at nagbihis. Parang dinaanan ng ipo-ipo ang kanyang silid sa pagmamadali.
Hindi pa siya nakakapagsuklay na lumabas ng silid. "Jed?" Excited niyang bulalas. Sa sobrang pagkamis, tinuka niya kaagad ang nobyo at naglambitin sa leeg nito. Mabuti at wala na doon ang kanyang ina. Marahil ay nasa kusina. Napangiti si Gerald at niyakap din siya. Hinaplos ang basapang buhok at hinalikan sa pisngi. "I miss you, Ali." Bulong nito malapit sa kanyang tenga. Ali ang tawag sa kanya ng nobyo. Pinaiksing Eliza. Bagaman corny pero sweet. Exclusive for Gerald only. Wala silang endearment katulad ng ilang magkasintahan. Hindi uso sa kanila. Basta ang alam ng dalawa, mahal nila ang isa't isa. "Jed," untag ni Eliza sa nobyo. Inihahatid na siya nito sa school at nasa driver's seat ang binata at siya'y pinagmamaneho. Ang dalaga naman patagilid na nakaharap sa nobyo. Ni ayaw niyang kumurap sa pagkakatitig dito. Malambing nitong tugon at bahagya siyang tinapunan ng tingin. 1 taon na lang, graduate na ako. Although alam naman ng boyfriend niya yun, pero sinabi niya pa rin. "I know." Maiksing tugon ng lalaki. "Magpakasal na kaya tayo?" Nakanguso niyang saad. Mahina itong natawa sa kanyang sinabi at alam niya kung ano ang iniisip ng lalaki. Ang isang rason lang naman kung bakit gusto niya iyon ay dahil walang araw na hindi niya namimiss ang lalaki. Gusto niya itong makita bago matulog hanggang paggising. Busy palagi si Gerald at may mga araw na hindi siya nasusundo. Kadalasan umaabot ng 3 araw. Bagaman sa 3 taong relasyon, wala naman itong pagkukulang sa kanya. Nais niya lang talaga itong makasama. "Sige, kung ayaw mo wag na lang." Ngumuso siya at umayos ng upo. Inilipat niya sa labas ang tingin. Lingid sa dalaga, yun din ang nais ni Gerald. Habang nasa ibang bansa siya, walang kaalam-alam ang nobya na bumili na siya ng bahay para sa kanila. At mamaya ay handa na siyang mag-propose dito. Gusto niya na ring makasama ang babae, araw man o gabi. "Will you marry me, Ali?" Nakaluhod at emosyonal na tanong ni Gerald sa kasintahan. Hapon iyon, pagkagaling sa school, dito niya dinala ang nobya sa naka-reserve na restaurant para sa kanila. Kung emosyonal si Gerald, ay mas naging emosyonal si Eliza. Kaninang umaga, walang tugon ng lalaki nang banggitin niya ang tungkol sa kasal at inakala niyang baliwala lang iyon sa lalaki. At ngayon, ang akala niyang natural na dinner lang ang gagawin nilang dalawa. Nagulat na lang siya nang biglang lumuhod ang lalaki sa kanyang harapan. "Yes, Jed, I will marry you." Nakangiting isinuot ng lalaki ang singsing sa nobya bago tumayo at mahigpit itong niyakap. At hindi inakala ni Eliza na pagkatapos nun, may iba pa palang surprise ang nobyo. Dinala siya nito sa isang bahay na bagaman hindi kalakihan, simple at maganda. Kompleto na ng gamit at ang sabi ng nobyo, dito sila titira after ng kanilang kasal. Kinabukasan, ipinagtapat na nila sa magulang ang plano nilang dalawa na magpapakasal na kahit hindi pa man siya nakakagraduate. Hindi naman tinutulan ng mga magulang nila. "Tama lang ang desisyon ninyong dalawa dahil nasa tamang edad naman na kayo pareho." Excited ang ina niyang magsalita. "Walang problema sa akin. Alam kong sa kasalan din naman nahahantong ang lahat." Nakangiti ang mami ni Gerald, maging ang ama niya at ama nito masayang sumang-ayon. Matagal na nga daw gusto ng ama ni Gerald na mag-asawa na ang panganay, pero si Gerald mismo ang siyang pwedeng magdesisyon ukol dito. At naganap nga ang kasal nila pagkalipas lang ng 3 buwan. Itinaon lamang nila ni Gerald na bakasyon at wala siyang pasok para makapag-honeymoon sila. At ang pinakahihintay na sandali ng dalawa na magkasama ay naganap na. "Are you happy?" Masuyong tanong ni Gerald habang hinahawi ang mahabang buhok ng asawa na inililipad ng malakas na hangin. Nasa isang yate sila patungo sa isang isla kung saan mag-i-stay para sa kanilang honeymoon. "Sobrang happy. Wala nang mapagsidlan ng saya ng puso ko, Gerald. Ang makasama ka ng ganito ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko, Gerald." Masuyong yumakap ang babae sa asawa na ginantihan ng mas masuyong yakap ng lalaki. "I love you, Ali." Tsaka masuyo siyang hinalikan, bagay na gumanti ang babae. Nauwi sa malalim na halik hanggang sa hindi nagtagal, pumasok na sila sa loob para sa kanilang unang gabi ng honeymoon.
Ang maliit na KB ng saksi sa kanilang pagmamahalan sa mga sandaling yun. 1 week sila sa honeymoon na walang ginawa ang mag-asawa, kundi ang bumuo ng masayang moment. Naligo, namasyal at sinubukan ng mga bagay na hindi nila nagagawa ng magkasama, katulad ng zipline, isang bagay na challenge para sa kanila. Sinubukan din ng mag-asawang mag-hiking. At pagbalik ng Maynila, balik din sa kanila ang lahat. Si Gerald sa work at siya naman ay sa school. Excited siyang gumising sa umaga para ipagluto ang lalaki ng kanilang almusal. Pero nauna palang gumising sa umagang iyon ng asawa at nadatnan niyang nagluluto. Hindi na kita ginising. Tutal mamaya pa ang pasok mo. Nakangiting wika ni Gerald. Ano ka ba? Bakit ikaw ang nagluto? Yun pa naman ang dahilan kung bakit niya inagahan. Nai-imagine niya na kasing ma-feel bilang mabuting asawa ni Gerald. Yun ba nga halikan siya dahil sa sobrang sarap ng luto niya at mauuwi sa make love. Napapahagikgik siya sa maduming laman ng kanyang isip. What? Kunot ang noo ni Gerald habang nakatingin sa kanya. Nakahain na pala ito at kapwa na sila nakaupo sa harap ng mesa. Pero iba ang laman ng kanyang isip. Wala, may naisip lang ako. Mahina na naman siyang natawa. Tila napipikon si Gerald na tumayo at lumapit sa kanya. Sasabihin mo sa akin kung anong nakakatawa? Or parurusahan kita? Nagbabadya ang boses ni Gerald. Para namang kiniliti ang kanyang pakiramdam sa sinabi ng lalaki. Parang mas bet niyang parusahan ni Gerald kaysa sabihin ng laman ng kulay green niyang isipan. Di parusahan mo. Mabilis siyang tumayo at nagpahabol sa asawa papasok sa kanilang silid, pero mas maagap si Gerald na napigilan siya sa isang braso. Parusahan pala ha? Halika. Kiniliti siya nito nang makorner sa kanto ng komedor. Pilit naman niyang sinalag ang kamay ng asawa habang tumatawa. Dahil dito, napuno ng masayang tawanan ng dalawa ang bahay ng umagang iyon. Hanggang sa kalaunan, buhat na nga siya ni Gerald patungo sa kanilang kwarto at ginagawa na nila ang bagay na nasa kanyang isipan kanina lang. Ngayon ay nalulunod na siya sa kakaibang sarap sa parusang ipinataw sa kanya ng asawa. Congratulations, Mrs. Castillo. You're pregnant. Anunsyo ng doktor sa kanila sa araw na iyon. Napangiti si Eliza at napasulyap sa asawang katabi na ngayon ay masayang nakangiti rin. Kasama niya itong nagtungo sa Obigaini dahil sa palaging masama ang kanyang pakiramdam nitong huling 4 na araw. Delay na din siya sa kanyang buwanang dalaw. Bukod doon, napansin niyang madalas siyang mahilo at naglalaway kapag nakakakita ng something na maasim at gustong-gusto niya ang amoy ng mais na sinaing ni Nana Lenny, ang kanilang kasambahay. Halos kagagraduate niya lang din noon kaya naman ipinagpapasalamat niya ang 2 bagay na kanyang natanggap sa taong yun. Una ang diploma, ngayon ay ang first baby nila ni Gerald. Doc, thank you so much. Wika ni Gerald na kinamayan ng doktor. Ngiti naman ang itinugon nito sa kanyang asawa. Binigyan din sila ng mga vitamins para kay baby dahil kulang pa iyon sa timbang. Ganun naman ay healthy naman daw. Malakas ang heartbeat. Oops, dahan-dahan. Ngingiti-ngiti si Gerald habang inaalalayan siya pagbaba ng kotse. Alalay na tipong nag-aaral palang maglakad. Tuloy ay sinamahan niya ng pag-iinarte. Gustong-gusto niya kasi yung binibaby siya ng asawa. Feel na feel niyang love siya nito. Nana Lenny! Nana Lenny! Excited na tawag ni Gerald sa kanilang kasambahay. At bakit ho, sir? Aligaga naman itong sumalubong sa kanila. Magluto ka ng masarap, yung magugustuhan ni Eliza. Yung mga sa naglilihi, okay? Utos naman ni Gerald. Ho, buntis ka, ma'am? Masaya nitong tanong na sinagot niya naman ng ngiti. Sinasabi ko na nga ba? Ay hala sir, ipaghahanda ko po ng pagkain si ma'am. Tsaka masaya itong tumalima. Tsaka sila nagtuloy 2 sa kanilang silid. Pagdating sa kanilang silid mag-asawa, tinawagan niya ang ina at masayang ibinalita ang pagdadalang tao niya. Bagay na ikinatuwa nito, ganoon din ang binalita niya sa kanyang biyanang babae. Kinabukasan nga, sabay pang nagtungo ang 2 sa bahay. Kapwa may dalang prutas para sa kanya. Healthy daw yun para sa kanilang baby ni Gerald. Mula sa unang buwan ng pagbubuntis niya hanggang sa kanyang kapanganakan, naroon ang kanyang ina at inaalalayan siya at itinuturo ang dapat na gawin. Ganon din ang kanyang biyanang babae.
Napakaswerte niya sa pagkakaroon ng ina at biyanan. Maging ang asawa ay alagang-alaga siya. Mas maaga itong umuwi galing office at kapag nasa trabaho, tinatawagan naman siya kapag may time. Nang sa wakas ay makapanganak siya, ay buong pamilya nilang dalawa ang nagdiwang. Nagising siyang naroon sa kwarto niya ang mga biyanan, magulang at ang 3 maid ng mga Castillo na naging close din sa kanya noong nasa mansyon pa siya. Napakasaya ng 3 para sa kanila. Tuwang-tuwa ang mga ito, lalo na ngayong nagkaanak na sila ni Gerald. Napapaligiran ng lahat ang anak nila ni Gerald habang ang asawa nasa tabi niya at hawak ang kanyang isang kamay. I love you, Ali. Thank you. Binigyan mo ko ng anak. Isa ito sa mga gusto ko. Pabulong ni Gerald at kinintalan siya ng halik sa labi. Hindi naman napansin ng mga naroon ang kanilang paglalambingan dahil abala ang lahat sa anak nila. Kaya sa muli, nagnakaw na naman ito ng halik sa kanya. Napapangiti na lang siya ng lihim. Simula nun, wala na silang balita pa kay Julia na ex-GF ni Gerald. Hindi na rin naman interesado pang malaman ng lalaki kung anong nangyari sa ex-GF nito. Siguro'y naging lesson sa babae ang panluloko. Sana nga'y nagbago na rin ito dahil masayang-masaya na rin silang mag-asawa kasama ang kanilang anak. Nang mag-retire ang ama ni Gerald ay ang kanyang asawa na ang naging presidente ng company ng mga Castillo. Katuwang ang kapatid na si Dan na ngayon ay may kasintahan na dating sekretary ni Gerald na naging kaibigan niya rin noon. Lumipas pa ang buwan at mga taon na naging okay ang pagsasama nila ng kanyang asawa. 3 taon na ang kanilang anak at malapit ng masundan dahil 6 na buwan na ang kanyang ipinagbubuntis. Pangarap nilang mag-asawa na magkaroon ng 3 anak kaya naghahabol silang 2. Hands-on naman si Gerald at napakabait na asawa kaya kahit buwis buhay ang magluwal ng sanggol ay ayos lamang. Pakiramdam nga niya habang tumatagal ang kanilang relasyon, pinagtitibay sila ng panahon. Wala na kasi siyang hihilingin pa kay Gerald. Mabuting asawa at ama ng kanyang anak. Ni minsan, hindi niya ito nakitang tumingin sa iba. Hindi siya nagkamaling piliin at mahalin ng lalaki. Napakagaling pumili ng puso niya kung sino ang tinitibok nito. Si Gerald ay ganoon din. Labis nitong ipinagpapasalamat sa may kapal na dumating sa buhay niya at nakilala ang babaeng hindi niya ring pinagsisihang mahalin at ipinapangakong mamahalin habang buhay.